Si Jury ay isang TikTok influencer, na mahilig sa sports pero naman siya magaling kaya binigyan siya ng kapangyarihan, at sa kabila ng pagiging teenager ngayon, mahilig siyang magpasikat at umarte na may demonyong kapangyarihan na nasa kanang braso, na maaaring isinumpa ng ilang sinaunang Diyos mula sa ibang mundo. Sa kasamaang palad para sa kanya, bilang isang delusional na lalaki na nag-iisip na siya ay cool kid ngunit ang totoo ay hindi siya nakakagawa ng anumang bagay maliban sa tawaging isang weak at isang talunan. Ngayon, bago kayong lahat ay maging relatable sa kanya, hayaan ninyong ilabas ko ang magandang nangyari sa kanya at ipakita sa inyo kung paano pa rin siya namumuhay ng isang malayong mas magandang buhay kaysa sa ibang lalaki. Sa kabila ng kanyang hindi kagwapuhan na mukha, nagawa niyang mag-recruit ng 4 na babae para sumali sa literature club bilang nag-iisang lalaking miyembro nito. Swerte mo boy! Kasama sa kanyang harem ang kanyang kaklase at mga kaibigan noong bata pa, sina Tumoyo at Hatuko, ang pamangkin ng kanilang club advisor na si Chifuyo, at ang kanyang senior at ang presidente ng club, si Sayumi. Isang himala kung paano niya nazali ang kanyang sarili sa isang club room na may mga babae lamang ang mga miyembro. Isang araw, umupo sila sa paligid ng isang mesa at pinag-usapan ang kanyang kawalan ng kakayahan na maging motivational speaker kagaya ni Rendon Labrador, ngunit sa panahon ng isa sa kanyang mga kilos, ang kamay ni Jury ay nagsimulang lumiwanag na parang bombilya, at iyon ang araw na ang lahat ng kanilang buhay ay nagbago. Pagkatapos, ang lahat ng iba pang miyembro ng club ay nakakuha din ng ilang uri ng superpower, at pagkalipas ng 6 na buwan, naging pamantayan na para sa mga miyembro ng club na ipakita ang kanilang mga superpower araw-araw sa pamamagitan ng pang-aapi kay Jury, sa tuwing sinusubukan niyang kumilos na parang si Rendon Labrador. Lagi nila siyang tino-torture, pero sa kalaunan ay nagustuhan din ito ni Jury. Isang araw pagkatapos ng klase, ang kaklase at kababata ni Jury, si Tumoyo, ay naglalakad sa loob ng club at nadatnan niyang nakaupo si Jury sa sahig habang hawak ang kanyang kamay na parang nasasaktan. Si Jury ay kumikilos na parang may ilang lihim na kapangyarihan na namamalagi sa loob niya, ngunit si Tomoyo ay dumaan lamang sa kanya at umupo sa upuan. Ipinaalala ni Tomoyo sa kanya na ang tanging kapangyarihan na nasa loob niya ay ang kanyang mabahong utot na sinusubukang lumabas mula nang kumain siya ng itlog sa oras ng tanghalian. Nakaramdam ng kahihiyan, tumayo si Jury at sinabihan siyang makipaglaro man lang sa kanya, ngunit sinabi ni Tomoyo sa kanya na hindi lang siya ang nag-iisip na nakakainis siya. Ngunit sinabi ni Jury sa kanya na ang iba ay karaniwang nakikipaglaro sa kanya, at prinavoke siya nito na subukan ito. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, dumating sa club si Hatuko at ang iba pa, at naglakad sa loob ng silid. Nang maglaon, umupo sila sa paligid ng mesa at pinag-uusapan ang kanyang kawalan ng kakayahan na mag-improve sa kanyang lakas, at nagsalita si Jury sa kanyang pagtatanggol sa sarili. Sinabi niya na walang dahilan para maniwala sila na isang araw ay maaaring hindi sila makakuha ng mga supernatural na kakayahan, dahil ang pagpunta sa mundong ito ay isang himala. Pagkatapos, pinakita ni Jury ang kanyang kamay at pinakita ang kanyang kapangyarihan, ngunit, sa sorpresa ng lahat, ang kanyang kamay ay nagsimulang magningning, at iyon ang araw na ang lahat ng kanilang buhay ay nagbago. Pagkalipas ng 6 na buwan, naging pamantayan na para sa mga miyembro ng club na pumasok at magkaroon ng superpower check-up bawat buwan. Sa pamamagitan nito, pinahahalagahan ni Jury ang lahat para sa kanilang buwan ng inspeksyon ng mga superpower, at nag-teleport sila sa kalahati ng silid-aralan sa mga tiwangwang na bundok kung saan nag-away sina Saitama at Goku. Nagsisimula silang ipakita ang kanilang mga kapangyarihan, at sa una, ito ay isang naging labanan sa pagitan ni Chifuyo at Hatuko. Ipinaliwanag ni Jury ang kapangyarihan ni Chifuyo bilang world creation, na karaniwang nangangahulugan na siya ay isang Diyos na maaaring lumikha ng anuman mula sa bagay hanggang sa mga portal, sukat, at maging sa buhay. Sa kabilang banda, hawak ni Hatuko ang kakayahan na tinatawag na over-element, na karaniwang ginagawa siyang huling avatar na may kontrol sa lahat ng 5 elemento, kabilang ang apoy, tubig, hangin, lupa, at kidlat. Higit pa rito, maaari niyang pagsamahin ang anumang bilang ng mga ito upang bumuo ng mga hybrid na elemento. Nagsimula ang kanilang laban sa paglulunsad ni Chifuyo ng isang grupo ng mga Fire Spear kay Hatuko, at tumugon siya sa pamamagitan ng pagharang sa kanilang lahat gamit ang Wind Tornado. Pagkatapos nito, nagpapatuloy siya sa Opens Iba sa pamamagitan ng pagpalabas ng magma mula sa lupa, ngunit hinaranggan ito ni Chifuyo sa pamamagitan ng paggawa ng bedrock sa ibabaw nito, at mukhang nagsisimula ng tumindi ang kanilang laban.
Kapag masyado nang tumindi ang laban, ginamit ni Tomoyo ang kanyang kakayahan, clockwork, upang ihinto ang oras, pagkatapos ay pinaupo sila sa mga upuan at tinapos ang laban. Ang kanyang kakayahan ay nagpapahintulot sa kanya na huminto, magpabagal, at mapabilis ang oras ngunit hindi siya hinahayaan na maglakbay sa nakaraan. Pagkatapos nito, ginamit ni Sayumi ang kanyang kakayahan, ang Route of Origins, upang ibalik ang mga mandirigma sa kanilang orihinal na estado. Pagkatapos noon, nagpa siya si Jurei na ipakita ang kanyang kapangyarihan, ngunit biglang pumasok ang presidente ng Student Council na si Maria at sinabing nandoon siya para sa isang inspeksyon, dahil nakatanggap sila ng maraming ulat tungkol sa kanilang paggawa ng maraming ingay. Iniisip ni Jurei ang lahat ng pagkakataong sumisigaw siya habang nagpa-proclaim ng kanyang motivational speech, at nagpa siya na lutasin ang isyu sa pamamagitan ng paggawa nito muli. Humarap siya at nagsimulang kumilos na parang motivational speaker kagaya ng kanyang idol na si Rendon, at sinabi kay Maria na nalaman niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, at alam niyang naruroon siya para sa pagsubaybay sa halip na isang inspeksyon. Patuloy pa rin sa pagsasalita si Jurei, ngunit sa wakas ay pinatigil siya ni Tomoyo sa pamamagitan ng pagsuntok sa kanyang mukha at humingi si Sayumi ng paumanhin sa mga pinagsasabi ni Jurei. Ngunit sa kanilang pagtataka, sinimulan siyang tanungin ni Maria kung paano niya nalaman ang tungkol sa kanyang tunay na pagkatao, at kung paano niya nalaman na pinagmamasdan niya sila mula nang ma-awaken niya ang kanyang superpower. Lumalabas na ang mga sinabi ni Jurei kay Maria ay talagang tumama sa oras na ito, at lahat sila ay nagsimulang magtaka kung siya ang nawawalang kapatid ni Rendon na isang motivational speaker. Tinanong nila siya tungkol sa kanyang mga kakayahan at kung ano ang alam niya tungkol sa kanila, at sinabi ni Maria na sasabihin niya sa kanila kung matalo siya sa isang labanan. Tinanong ni Tomoyo kung dapat niyang gamitin ang kanyang time stop ability at bugbugin siya, ngunit tumayo si Jurei at sinabing haharapin niya ang hamon na ito at ipakita rin ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos nito, inanunsyo ni Jurei ang kanyang kapangyarihan ay ang Hell's Door, at sinimulang ay unbutton ang kanyang blazer. Tinanong niya si Maria kung alam niya kung bakit siya nagsusuot ng blazer sa paaralan araw-araw, at sumagot si Mari na dahil taglamig ngayon at bahagi ng mga regulasyon. Ngunit tinututulan ito ni Jurei sa pagsasabing, sa totoo lang, ang kanyang blazer ay naka-embed ng iba't ibang mahiwagang seal na pumipigil sa kanyang kapangyarihan, at mas matimbang ito kaysa sa emosyonal na trauma ng lahat. Pagkatapos ay ibinato niya ang blazer kay Hatoko at naghanda para sa pagpapalabas ng kanyang kakayahan, Hell's Dark. Nagsimula siyang gumawa ng dark flames, at isang bola ng lila-itim na apoy ang nagsimulang mag-alab sa kanyang palad. Mukhang may malakas talaga na kapangyarihan si Jurei, ngunit pagkatapos ay inilabas ni Maria ang kanyang lakas at ipinakita na siya talaga ang tunay na may malakas na dark flames. Ang kakayahan ni Mari ay nagpapahintulot sa kanya na magnakaw ng anumang pamamaraan na nakikita niyang isinaaktibo sa kanyang harapan. Sa pamamagitan nito, agad niyang kinopya ang Hell's Dark Flames at napagtanto na, sa katotohanan, ito ay isang itim na bola ng apoy, na hindi naman mainit, at hindi rin ito gumagawa ng magandang ilaw. So, basically, basura lang para sa kanya ang magic ni Jurei. Nang may hayag ang katotohanan ito, ang kanyang supernatural na kakayahan ay nagpadismaya kay Jurei at siya ay bumagsak sa lupa na ang kanyang puso at kaluluwa ay nawasak. Nalungkot si Maria para sa kanya at ibinalik sa kanya dark flames, at sinabihan ang iba pa na purihin siya ng seryoso. Sinabi ni Maria na maaari nilang labanan siya ng sabay-sabay kung gusto nila, at nagpa siya si Tomoyo na tanggapin ang alok na ito. Lumapit siya sa kanya at sinabing kailangan lang nilang huwag gamitin ang kanilang mga kakayahan, at pagkatapos ito ay isang magiging 4 versus 1, at sinimulan nila siyang bugbugin na parang mga bullies. Kapag napagtanto ni Maria na mukhang dahado siya, hinayaan nila siyang humingi ng tawad, at sinabi ni Maria sa kanila na na-awaken niya ang kanyang kapangyarihan noong isang buwan, at noong una, tila walang silbi ito sa kanya. Pero isang araw, nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang random na tao na nagsabi sa kanya na may mga taong katulad niya sa literature club, at doon niya sinimulang obserbahan ang mga ito at nalaman ang tungkol sa kanilang kapangyarihan. Dahil doon, umupo silang lahat at nagtataka kung sino ang misteryosong taong ito, at kung ano ang plano niyang gawin sa kanila gamit ang kanilang mga superpower. Pagkalipas ng ilang araw, pinapagawa ni Jurei ang lahat ng tao sa club na magkaroon ng kanilang mga lihim na pangalan na superhero. Ipinakita nilang lahat ang kanilang superhero names at pinangalanan ni Hatuko ang kanyang sarili na Red Hatuko, at ang kanyang mga nakareserbang pangalan ay Blue Hatuko, Green Hatuko, at iba pa.
At sa pagtatapos ng araw, lahat sila ay sumang-ayon sa kanyang pangalang Gray Hatuko. Sumunod, si Chifuyo ay gumawa ng isang pangalan, Apple Pie, na sinundan ng isang serye ng mga pangalan na nagpapahiwatig kung paano lumabas ang kanyang ama upang kumuha ng gatas, at hindi na bumalik. Ngunit bilang karagdagan, ang kanyang ina ay umalis at ninakaw ang pagkain ng kanyang kapitbahay na si Haring Bangis, at ngayon ay walang nakakaalam kung saan na siya nagpunta. Pagkatapos noon, lumingon si Jurei kay Sayumi, at ang kanyang mga ideya ay nagpangalan sa kanya bilang Swiftie, dahil idol niya si Taylor Swift, at nakatanggap ito ng thumbs up kay Jurei. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Jurei na hindi naman siya marunong kumanta at sobrang sintanado ng kanyang boses, kaya na si Sayumi at naglakad palabas ng silid. Panghuli, ibinunyag ni Tumoyo ang kanyang pangalan bilang Endless Paradox, at talagang maganda ang isang iyon, ganun din ang iniisip ni Jurei at binibigkas siya bilang panalo sa kompetisyong ito, at binigyan siya ng titulong master, habang si Jurei ay nag-iisip ng sunod na gagawin at nagtataka kung paano niya nagawang makisama sa apat na babae. Naglakad si Maria sa loob ng club room at sinabi sa kanila na sila ay maingay gaya ng dati. Bumalik si Sayumi at tinanong siya kung ano ang nagdala sa student council president doon, at sinabi ni Maria na nandoon siya para sagutin ang love letter ni Jurei na iniwan nito sa kanyang locker room. Sinabi ni Maria na tinanggap niya at inilabas ang liham at sinimulan itong basahin, at lahat, pati na ang lalaki mismo, ay nagsimulang magtaka kung tungkol saan ito. Sinusubukang alalahanin ni Jurei kung bakit ito nangyayari, at naalala na sinabi sa kanya ng kanyang doktor na nagdurusa siya sa isang malubhang kaso na RIZ at pagkatapos ay bumalik sa kanyang katinoan. Tinanong siya ni Tumoyo kung ano ang tungkol dito habang naiyuyugyug siya na parang baliw. Sinimulan ni Maria na basahin ang liham, at ito ay naging isang komplikadong salita na mensahe sa kanya, kung saan sinubukan ni Jurei na sabihin sa kanya na nakaisip siya ng pangalang Robber, para sa kanyang kapangyarihan. Ngunit dahil sa Japanese na solito ito nakasulat, ang salitang robber ay mababasa rin bilang lover, at napagkamalan iyon ni Maria at naisip niya na malinaw na ito ay isang love letter mula sa kanya na nagkukumpisal ng kanyang nararamdaman sa kanya. Si Tumoyo ay nagsimulang makipagtalo pabalik at sinubukang kausapin si Maria, ngunit pinatahimik niya ito sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya ng plot na parang isang cutting board, at pagbibigay sa kanya ng emosyonal na pinsala tulad ng ginawa ng kanyang mga magulang. Masyado itong pinersonal ni Tumoyo at ginagamit ang kanyang kapangyarihan upang ihinto ang oras, ngunit ninakaw ito ni Maria at sinabi sa kanya na nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali. Ngunit pagkatapos ay nakiusap si Jurei sa kanya na ibalik ito, at ginawa ito ni Maria bilang tanda ng pagsisimula ng kanilang relasyon. Kinaumagahan, naghihintay si Maria sa labas ng kanyang klase para ihatid siya sa club room at kumilos na parang isang cute at mapagmalasakit na kasintahan. Nagpapalitan sila ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan, at pinalitan ni Maria ang kanyang email ng Maria Jurei Forever Love. Pagkatapos noon, dinala niya siya sa club room at sinabihan siyang I enjoy ang kanyang oras ngunit huwag na huwag siyang lokohin, kung hindi, gagawin niya itong crispy king chicken. Sa pamamagitan nito, pumasok si Jurei sa silid at natagpuan ang lahat na sinusubukang huwag pansinin siya. Tila lahat sila ay nagseselos, at ayaw ng ibang girls na magka-girlfriend siya ng ganoon. Sinabi nilang lahat sa kanya na umalis at mawala sa isang kagubatan, ngunit naiintindihan ni Jurei ang sitwasyon at sinabi niya na lutasin niya ang hindi pagkakaunawaan na ito. Nang maglaon sa araw na iyon, tinawag niya si Maria at nagpaalam tungkol sa liham at humingi ng paumanhin sa pananakit nito. Sinabi ni Maria sa kanya na huwag mag-sorry, dahil kasalanan niya kung nagkamali siya, at pagkatapos ay umalis na umiiyak, at nagtataka si Jurei kung magiging okay lang ba siya. Si Tomoyo ay lumabas at sinubukang i-comfort siya, at sinabi sa kanya na wala siyang kasalanan at mabuti na lang na nakipaghiwalay siya bago pa lumaki ang mga bagay. Kalaunan ng gabing iyon, pinadalhan siya ni Maria ng email at tinanong siya na ikalulugod niyang maging kaibigan pa rin siya. Kinaumagahan, si Jurei ay tinawag ni Shihara, na kanilang English teacher at advisor ng kanilang club. Tinanong niya siya tungkol sa ilan sa mga pagsasalin na ginawa niya sa kanyang pagsusulit, ngunit pagkatapos ay hinahayaan siya dahil nakakuha naman ito ng 92 na score. Pagkatapos, pumasok ang middle school friend ni Jurei at ngayoy karibal na si Shizuo. Kasing ugali pala siya ni Jurei, pero mas gwapo siya at mahilig din sa mga laro niya. Hinihingi niya sa guro ang kanyang Nintendo na kinuha nito sa kanya sa klase at tinawag niya itong magandang binibini.
Pagkatapos nito, nakipagtalo siya tungkol sa mga anime at pelikula kay Jurei, at pinalabas sila ng guro sa pinto at sinabihan silang umuwi. Nakaupo sila sa hagdanan at tinanong siya ni Jurei tungkol sa kanyang kasintahan na nagsimula siyang i-date kamakailan, at sinabi ni Shizo na hiniwalayan na siya ito, tulad ng ginawa ng aking jowa. Lumalabas na si Shizo ay gumagawa ng maraming mga panukala at nakipag-date sa maraming mga babae, ngunit lahat sila ay umalis pagkatapos ng isang buwan dahil sa kanyang mapanghusgang ugali. Sa sandaling iyon, bumaba si Sayumi sa hagdanan at pumunta sa club room kasama si Jurei. Oras na para sa mga aktibidad sa paglilibang ng kanilang club, at kaya nagpa siya silang maglaro ng supernatural na hardball tennis. Gumawa si Chifuyo ng court at ilang gamit sa paglalaro para sa kanila, at nagsimula silang maglaro ng one-on-one kasama si Jurei laban kay Tumoyo at si Hatoko na nagsiserve laban kay Sayumi. Pagkatapos ng ilang supernatural na serve at tira, nagawa ni Jurei na manalo laban kay Tumoyo, ngunit pagkatapos ay naglaro siya laban kay Hatoko at halos masunog ang kanyang ulo sa isa sa kanyang nag-aapoy na tennis shot. Nang maglaon, umupo silang lahat sa club room, at sinabi ni Jurei na sa pagitan ng buhay at kamatayan, nakagawa siya ng isa pang astag na pangalan at kinuha ang kanyang notebook para isulat ito. Tinatawag na Bloody Book, ang libro, ngunit dahil sa pangungulit sa kanya ni Sayumi, nasulat ni Jurei ang Bloody Viber, dito, na siyang pangalan ng stationery shop at fashion brand kung saan niya nakuha ang libro. Lahat sila ay tinutukso at pinagtatawanan ang kanyang pagkakamali, at ipinaparamdam sa kanya ang kanyang nagawang pagkakamali. Kapag natapos na sila sa kanilang mga aktibidad sa club, nagpasya silang magkaraoke ng magkasama. Habang nasa daan, nag-isip si Jurei ng ilang astag na pangalan at nagpas siyang isulat ito ngunit napansin niyang nawawala ang kanyang notebook. Nagsimulang magpanik si Jurei at sinabihan silang lahat na magpatuloy nang wala siya, at babalik siya at hahanapin ang kanyang notebook. Pagkatapos nito, nagmamadali siyang bumalik sa paaralan at sa loob ng silid ng club, at doon niya nakita ang isang binata na may puting buhok na nakatayo sa gitna, nagbabasa ng kanyang kwaderno. Sa tabing ilog, naglalakad ang mga babae at pinag-uusapan kung paano napakawalang isip ni Jurei, habang iniisip ni Tumoyo na ang salitang hinahanap nila ay mindless. Sa paksa ng mga palayaw, sinabi sa kanila ni Hatuko ang tungkol sa isang oras sa kanyang middle school nang ang mga bata ay tinatawag siyang babaeng loser, at talagang kinasusuklaman niya ito. Ngunit isang araw, naisip ni Jurei ang pangalang Fire Phoenix para sa kanya, at nagpa siya ang lahat na simulan siyang tawagin ito, at wala nang tumawag sa kanya ng masamang palayaw kailanman. Sinabi ni Hatuko na alam niyang hindi ito ginawa ni Jurei para iligtas siya, ngunit iyon, sa kanyang sarili, ay isa sa kanyang magagandang katangian kung paano siya maaasahan at maging mabait nang hindi nalalaman. Susunod, sinabi ni Sayumi na nang makuha niya ang kanyang kapangyarihan, nagsimula siyang mag-isip kung maaari niyang buhayin ang mga patay. Ngunit si Jurei ang nagsabi sa kanya na huwag gawing iyon, at ngayon ay naiintindihan na niya na hindi dapat umiral ang ganoong kakayahan sa mundo nila, at sa gayon ay gumaan ang pakiramdam niya. Idinagdag ni Chifuyo na sinabi sa kanya ni Jurei ang parehong bagay tungkol sa hindi paglikha ng buhay, at kinikilala nilang lahat kung paano naisip ni Jurei ang kanilang mga kapangyarihan, at palagi siyang nag-iisip ng mga astag na pangalan at gumagalaw para sa kanila. Samantala, alam ni Tumoyo kung ano ang maaari niyang aktwal na iniisip, at nagtataka kung paano niya maiisip ang isang senaryo kung saan mapapamahalaan niya silang lahat sa pamamagitan ng pagtitulo sa kanilang mga kakayahan ng sarili niyang mga pagpapangalan. Sa kabilang banda, tinanong ng binata sa paaralan si Jurei kung bakit siya andito sa ganitong oras, at pagkatapos ay sinabi na siya ay may isang mahusay na kakayahan sa pagpapangalan. Nang marinig ito, naging maliwanag ang mga mata ni Jurei at nawalan sa isip. Umupo silang dalawa at nag-uusap tungkol sa mga astag na palayaw, at sinabi sa kanya ng lalaki na pinapanatili din niya ang kanyang katulad na notebook at kinuha ang kanyang reverse cruise book. Dahil doon, pareho silang pumunta sa isang family restaurant at pinag-uusapan ang tungkol sa mga astag na mga palayaw, at mga pilosopiya sa buhay bilang mga batikang mga TikTok influencer. Sa sandaling iyon, si Tumoyo ay naglalakad sa loob ng restaurant at lumapit sa kanilang mesa, at tinanong ni Jurei kung ano ang ginagawa niya doon. Sinabi ni Tumoyo na madalas siyang pumupunta sa restaurant na ito at tinanong kung ano ang ginagawa ng kanyang nakatatandang kapatid doon. Ang kanyang tunay na pangalan ay Kiryo, at siya ay nandito dahil gusto niyang makipagkaibigan kay Jurei.
Dati siya ay nasa parehong literature club noong siya ay nag-aaral, at ngayon ay isa na lamang siyang dakilang tambay na tumakas sa kanilang bahay at mahilig kumilos na parang pabigat sa lipunan. Hiniling sa kanya ni Tum Oyo na bumalik sa bahay, ngunit sinabi niya na mayroon pa siyang mga laban na natitira upang labanan at sinabihan siya na ipadala ang kanyang mga gastusin sa pamumuhay, at pagkatapos ay gumawa ng isang tactical escape nang hindi nagbabayad para sa kanyang bahagi ng pagkain. Ngunit bago umalis, sinabi niya na ang kanyang Lucifer Strike ay balang araw ay sasalungat sa kanyang Hell's Dark at saka umalis. Kapag wala na siya, umupo si Tum Oyo sa tapat ni Jure at humingi ng tawad sa kanya para sa inasal ng kanyang kapatid, at tinanong niya ito kung bakit magkaiba sila ng apelyido. Sinabi ni Tum Oyo sa kanya na siya ay kanyang stepbrother, at magkaiba sila ng ina. Kahit na si Kiryo ay nakatira sa kanila mula pagkabata, gusto niyang panatilihin ang apelyido ng kanyang ina. Pagkatapos nito, tinanong ni Tum Oyo kung sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang mga superpower, at sinabi ni Jure na hindi niya sinabi. At si Tum Oyo ay nagsimulang ngumiti, napagtanto na ang misteryosong lalaki ay maaaring ang kanyang tunay na nakatatandang kapatid na lalaki pagkatapos ng lahat. Kinaumagahan, dumating si Jure sa paaralan at nakita si Chifuyo na nakatayo sa labas ng gate. Tinanong niya siya kung ano ang ginagawa niya doon at kung hindi pa ba siya late sa kanyang klase, ngunit sinabi ni Chifuyo na nagpa siya siyang huminto sa pag-aaral na ikinagulat ni Jure. Matapos marinig iyon, sinundo ni Jure si Chifuyo at isinakay sa likod papunta sa kanyang paaralan. Sa paaralan, binati siya ng kanyang kaibigang si Madoka na tumingin kay Jure at tinanong si Chifuyo kung sino siya. Ipinakilala siya ni Chifuyo bilang lalaki mula sa literature club, at pagkatapos ay pumasok sila sa loob ng paaralan para sa kanilang mga klase. Sinabi ni Jure na nakalimutan niyang tanungin siya kung bakit siya nagpaplanong mag-drop out sa paaralan, ngunit pagkatapos ay nagpa siya na bumalik sa kanyang paaralan at iwanan ito doon. Bumalik sa paaralan, nakasalubong niya si Shihara Sensei, na nagsabi sa kanya na tignan ang kanyang dinadaanan, at pagkatapos ay nagtanong kung dumating si Chifuyo sa club ngayong umaga. Nang maglaon sa araw na iyon, nagkita silang lahat sa club ng literatura, at sinabi ni Jure na napagtanto niya ang isang bagay na seryosong kamangha-mangha. Gumawa siya ng ilang hype, at pagkatapos ay ibinunyag na lahat sila ay makakagawa ng walang katapusang cosplay sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga kapangyarihan, at dapat itong subukan. Pagkatapos nito, inilagay nila ang kanilang mga rekomendasyon sa isang piraso ng papel at ilagay ito sa loob ng isang ballot box. Pagkatapos ay salaitan sila sa pagbunot nito at pag-cosplay ng kahit anong mapili nila. Nagtapos si Jure na naging thought material ni Sayumi na may maid costume, at si Sayumi mismo ang kailangang magsuot ng sports outfit. Bumunot si Hatuko, at siya ay gaganap bilang isang malaking araw. Si Chifuyo ay nakasuot na parang inmate, at bubunot na si Tum Oyo, ngunit sinabihan siyang huwag nang bumunot dahil alam na nila ang kanyang isusuot. Habang silang lahat ay nag-e-enjoy sa kanilang mga litrato, pumasok si Shihara Sensei. Ngunit lahat sila ay nakapag-alis na ng kanilang cosplay costume at ibinato sa mukha ni Jure. Nagsuot ulit silang lahat ng kanilang mga uniforme, at tinanong ni Shihara Sensei si Chifuyo kung bakit siya nakauwi ng maaga mula sa paaralan. Lumalabas na masama ang pakiramdam niya sa pagsasabing sumasakit ang kanyang tiyan, at pagkatapos ay sa halip na bumalik sa kanyang klase, pumunta siya sa club ng literatura. Tinanong siya ni Shihara Sensei kung talagang masakit ba ito or hindi, at sinabi niya na masakit talaga. Sa pamamagitan nito, sinabi ni Shihara na magiging okay siya at kakausapin niya ang kanyang kapatid na babae, at sasabihin sa kanya na bumalik sa bahay. Sa sandaling umalis siya, pumasok si Chifuyo sa loob ng isang portal at agad na bumalik sa kanyang silid bago pa siya makausap ng sinuman. Ngunit pagdating niya doon ay nasa pintuan na si Madoka at gusto niya itong kausapin. Pagbalik sa bahay ni Jure, hinubad niya ang kanyang mga damit at nagpaplanong manood ng ilang mga pelikula at nag-stretching ng kanyang muscles. Pero biglang sumulpot si Chifuyo sa harapan niya at sinabing gusto rin niyang manood ng pelikula. Sinabi ni Jure na walang pelikulang mapapanood at tinanong siya kung bakit siya naroon. Sinabi ni Chifuyo na nakipag-away siya kay Madoka dahil sinabihan niya itong ihinto ang pagpunta sa literature club, at ihinto ang pakikipaglaro sa mga bata sa high school. Nang marinig ito, sinabihan siya ni Jure na umuwi muna at pag-uusapan nila ito ng detalyado sa susunod na araw. Pero sinabi ni Chifuyo, na awkward daw kasi anden pa siya sa bahay niya, at ayaw niya itong harapin sa ngayon.
Tinanong ni Jurei kung gusto niya itong sumama sa kanya, at sinabi niyang oo, ngunit pagkatapos ay ipinadala siya sa kanyang tahanan gamit ang portal bago pa man siya hayaang magsuot ng anumang damit or anumang bagay. Naitleport siya sa harap mismo ng kanyang silid, at si Madoka ay naglalakad sa labas, humihingi ng paumanhin kay Chifuyo tungkol sa pakikialam niya sa gusto niya. Ngunit sa kanyang gulat, nakita niya ang walang saplot na si Jurei na nakaupo doon, at nagsimula siyang magpanik at tumakbo pabalik sa loob. Hindi nagtagal, sumunod si Chifuyo sa likod at umakyat sa hagdanan, at tumakbo palabas si Madoka at niyakap siya at sinabihan siyang ihinto ang paglabas kasama ang mga high school, or gagawin nila siyang isang tall-unang loser tulad ni Jurei. Sinabi sa kanya ni Chifuyo na hindi niya ito mapipigilan, at gusto niyang makipaglaro sa kanila at gusto rin niyang makipaglaro sa kanya, ngunit hindi ito ikinatuwa ni Madoka at galit na umalis ng bahay. Kinabukasan, umupo sina Chifuyo at Jurei sa isang bench pagkatapos ng klase at uminom ng soda. Sinabi ni Chifuyo na nabigo siyang ayusin ang kanilang pagkakaibigan ngayon, at hindi siya pinansin ni Madoka buong araw. Tumanggi siyang ayusin ang kanyang gamit at hindi rin kumain ng kanyang pagkain sa oras ng tanghalian, at ngayon ay kailangan niyang pumunta sa Mexico, Pampanga at bumili ng bago. Tumingin si Jurei sa kanya at tinanong siya kung seryoso siya sa kanyang sinabi, ngunit sinabi ni Chifuyo na para mapindot ng lahat ang like button nitong video, sasabihin niyang biro lang iyon, at walang makakapalit kay Madoka. Sinimulan niyang ipagpalit ang katotohanan na marahil ay hindi na niya magagawang maging kaibigan muli si Madoka, ngunit pagkatapos ay lumuhad si Jurei sa kanyang harapan at bilang kanyang knight and shining armor, sinabi na ibabalik niya ang kanyang kaibigan sa kanya, at wala siyang dapat na ikabahala. Dahil doon, bumalik si Chifuyo sa literature club, at si Jurei ay naghintay sa labas ng eskwelahan ni Madoka para salubungin siya doon. Si Madoka ay lumabas at agad na nabigla sa kanyang paningin at tinanong kung ini-stalk niya siya. Ngunit sinabi ni Jurei na sinabi sa kanya ni Chifuyo ang tungkol sa kanyang schedule, at kailangan lang niyang makinig sa kanya hanggang sa dumating ang susunod na boss. Pumunta sila sa hintuan ng boss at nag-uusap sa daan. Sinabi ni Jurei na ang bawat isa ay may ilang mga lihim na hindi nila maaaring sabihin sa iba, at iyon ay totoo din sa pagitan ng matalik na magkaibigan, at sinabi ni Madoka na naiintindihan niya iyon ngunit hindi pa rin niya gusto na si Chifuyo ay may itinatago mula sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Jurei na sasabihin niya sa kanya ang kanilang sikreto, ngunit dapat niyang ipangako na hinding-hindi ito ipagsasabi, at talagang pinahahalagahan niya si Chifuyo bilang isang kaibigan. Dahil doon, pinahype siya nito at sinabi sa kanya na isa talaga siyang TikTok influencer na isa ring gamer, at nakikipaglaro si Chifuyo sa kanya pagkatapos ng klase at pigilan siyang maging pabigat sa laro. Nang marinig ito, tinitingnan ni Madoka ang mukha ni Jurei at nagtataka kung bakit ipinagmamalaki niya ito, ngunit pagkatapos ay dumating si Shihara Sensei kasama si Chifuyo sa kanyang kotse at binigyan niya si Madoka ng isang twinny stuffed toy, at hiniling sa kanya na maging kaibigan muli. Niyakap siya ni Madoka, at sa wakas ay nagkaayos na silang dalawa. Kinabukasan, naglalakad si Jurei sa loob ng club room at tinutokso ng iba para sa kanyang bagong palayaw, ang TikTokerist, at Mythic Gamer. Ngunit hindi niya pinapansin ang mga ito at patuloy na pinupuri si Chifuyo para pasayahin siya. Pagkatapos noon, tinanong ni Jurei ito kung bakit niya pinaplanong tumigil sa pag-aaral, at ibinunyag ni Chifuyo na hindi tulad ng mga hindi masyadong matalinong tao sa mundong ito, nag-aaral siya ng mag-isa dahil gusto niyang laktawan ang mga grado at makapasok sa high school sa lalong madaling panahon, upang siya ay maging isang pantay sa kanilang lahat at magkaroon ng mataas na posisyon sa lipunan. Makalipas ang ilang araw, naglalakad si Jurei sa loob ng club na may dalang napakalaking pulang case ng gitara. Umupo siya sa upuan at sinisikap na mapansin siya ng iba, ngunit hindi siya pinansin ng lahat. Gayunpaman, hindi nagtagal, nagsalita si Hatuko at tinanong siya kung ano ang dala niya. Sinabi ni Tumoyo na sinadya nilang huwag siyang pansinin, kaya siya ay nagpasikat ng kaunti, at sinabing binili niya ito dahil akala niya ay astag maglakad papasok na may dalang gitara kahit hindi niya alam kung paano gamitin ito. Si Jurei ay nagsimulang kumilos kaagad at tinanong siya kung paano niya nalaman na may gitara sa loob, dahil maaaring mayroong anumang bagay sa loob na kanyang inilagay, bukod sa gitara. Si Tumoyo ay tumingin sa kanya ng hindi nasasabik na tingin at pagkatapos ay hinayaan siyang buksan ito upang ipakita ang isang pulang gitara sa loob. Tinawag niya itong Red Infinity, at sa sandaling iyon, pumasok din si Chifuyo sa silid at tinanong siya tungkol sa gitara.
Tinanong ni Chifuyo kung maaari niyang makuha ito, ngunit sinabi ni Jurei na hindi pwede, at na hindi siya maramo, ngunit ang gitara lang ang kanyang mahalagang gamit at hindi niya maaaring hayaan ang sino man na makuha ito. Nang marinig ito, sinabihan ni Chifuyo na ipikit ang kanyang mga mata saglit, at dinuplicate niya ang gitara at sinabihan siyang piliin kung alin ang tunay. Sinabi ni Chifuyo na maaari niyang piliin ang tama sa pamamagitan ng pagsira sa isa. Sinubukan ni Jurei na kumilos ng matalino at kinuha silang dalawa at binasag sa sahig. Sinabi niya na si Chifuyo ay talagang matalino, at pareho itong mga peke, ngunit sinabi ni Chifuyo na isa lang talaga ang peke doon at binasag niya ang kanyang mahalagang gitara sa sahig. Napaluhod si Jurei at nagsimulang umiyak sa mga nakakalat na piraso ng gitara, at hinihintay siya ni Chifuyo na matapos sa kanyang drama bago ayusin ang gitara. Pagkatapos ng paaralan, lumabas siya kasama si Hatuko ngunit napagtanto niyang nakalimutan niya ang kanyang backpack sa loob ng club room, at sinabihan siyang magpatuloy nang wala siya. Siya pagkatapos ay nagmamadaling bumalik ngunit ang kanyang nasaksihan doon ay labis na ikinagulat niya. Sa loob ng silid, si Tumoyo ay naglalaro, tulad ng kanyang mga middle school days, at lumalabas na si Tumoyo ang talagang responsable sa pagpapakita ni Jurei kung ano siya, bilang siya ay nag-idealize ng kanyang mukha habang siya ay lumaki, at si Jurei ay ang tanging nakakaalam ng kanyang madilim na nakaraan. Pumasok si Jurei at sinabing natutuwa siyang makahanap ng isang kasama na nasisiyahan sa kanyang mga kinikilos, at pagkatapos ay sinabi sa kanya na naroon siya upang kunin ang kanyang backpack. Yumuko siya para kunin ito at nasilip niya ang screen ng laptop ni Tomoyo bago ito isinara ni Tomoyo. Nang may mapulang mukha, tinanong siya ni Tomoyo kung may nakita siya, at tinanong ni Jurei kung tinutukoy niya ang pinakabinibisitang website sa mundo, ngunit sinabi ni Tomoyo na hindi iyon, at sinimulan niyang basahin ang pagsusulat ng istilong otako na binasa niya sa screen. Tinanong siya ni Tumoyo kung paano niya nagawang basahin ang lahat ng iyon sa isang segundo, at ngumiti siya pabalik sa kanya dahil sa pagmamaliit sa kanyang kakayahan, at sinabi ni Jurei na napanood niya ang fastest reader in the world na si Josh kaya ginaya niya ito. Sinimulan niyang sakalin si Jurei hanggang sa mamatay upang pigilan ang kanyang sikreto na lumabas, at tinanong siya kung bakit siya ay kumikilos ng napakatahimik at kung gusto niyang tumawa, magagawa niya. Ngunit sinabi ni Jurei sa kanya na walang matatawa sa pagiging isang light novel author. Napagtanto ni Tumoyo na nakikipag-usap siya sa mahilig magbasang si Jurei at nakatagpo ng kaliwan sa katotohanan iyon. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa kanilang mga pangarap at libangan, at sinabi ni Tumoyo na nabigo siya sa huling dalawang kompetisyon na sinalihan, at kahit na mayroon siyang napakalakas na kapangyarihang kontrolin ang oras, hindi man lang siya makasulat ng isang disenteng light novel, at ang kanyang kapangyarihan ay hindi din maayos ang kalagayan ng kanyang pamilya. Tinanong siya ni Jurei kung mas gusto niya ang mga kapangyarihang iyon sa halip na kontrolin ang oras. Pagkatapos ay tumayo si Jurei at nagsimulang mag-enchant ng ilang spells, at pinakawalan ang kanyang kapangyarihan upang lumikha ng dark fire flames. Sinabi ni Jurei sa kanya na mukhang cool ito, at sa pagtatapos ng araw, iyon lang ang mahalaga, at hindi nila dapat i-dehumanize ang kanilang sarili or labis na pasanin ang kanilang sarili sa mga hindi kinakailangang pamantayan. Nang marinig ito, muling nakaramdam ng saya at kumpiyansa si Tumoyo at tinanong siya kung bakit siya nagiging walang isip sa lahat ng oras, kapag maaari naman siyang maging seryoso sa mga oras na tulad nito. Sinabi ni Jurei na seryoso naman siya palagi pero may mga pagkakataon na masarap maging isip bata. Samantala, si Hatoko ay naghihintay sa kanya sa lahat ng oras na ito at sa wakas ay sumuko at naglakad pauwi ng mag-isa. Kinabukasan, si Tumoyo ay hindi mabitawan ang kanyang telepono tulad ng maraming millennial at nakakaramdam ng pagkasabik sa isang bagay. Sa oras ng tanghalian, tinanong siya ni Jurei tungkol dito, at ibinunyag niya na nalampasan niya ang unang round ng isa sa mga light novel competition na kanyang inaplayan, at sinabi ni Jurei na dapat nila itong ipagdiwang. Sinabi ni Tumoyo sa kanya na hindi pa niya sinabi sa iba sa kanilang grupo, ngunit sinabi niya na maaari pa rin niya itong ilibre at hilingin sa kanya na pangalanan ang anumang gusto niyang kainin. Humihingi ng espesyal na cake si Tumoyo na ibinebenta tuwing tanghalian sa isang kafe, at nagpasya silang kumain ito sa katapusan ng linggo. Dumating ang araw, at nagsimulang mag-alala ni Tumoyo kung ano ang isusuot ngunit kalaunan ay hinayaan ang sarili na kumalma dahil si Jurei lang ang kanyang makakasama, at ayaw niyang magmukhang masyadong desperada. Sa kabilang banda, nag-aalala rin si Tumoyo sa kanya tungkol sa pagsusuot nito ng masyadong badoy, at ayaw nitong sumama sa kanya sa pampublikong lugar.
Kinaumagahan, nagkita sila, at sa kanyang pagtataka, si Jure ay nakasuot ng normal na damit, at sinabi ni Jure sa kanya na hindi siya pinapayagang pumili ng kanyang mga damit, at ang kanyang nakatatandang kapatid na babae ang pumili para sa kanya. Pumunta sila sa kafe, at nagsimula si Jure sa isa sa pinakamahalagang tanong sa buhay. Tinanong niya si Tumoyo kung ano ang gusto niyang kainin at ayaw niyang makarinig ng sagot na ikaw na ang bahala. Pagkatapos nito, iminumungkahi ni Jure na makakuha sila ng isang espesyal na discount para sa dalawang cake, at nag-order pa siya ng isang double espresso para sa kanyang sarili upang kumilos ng call, at parang nahiya si Tumoyo. Pagkatapos nito, bumisita sila sa isang tindahan ng anime at manga, at tinatapos ang araw na may ilang matatamis na inumin. Sinabi ni Jure na natuwa siya at umaasa na nasiyahan din siya sa kanyang pakikitungo, at pagkatapos ay naglakad silang dalawa pauwi. Nang biglang may nakapansin sa kanila, nagkataon na dumaan si Hatuko at nakita niyang magkasama silang dalawa. Nagulat si Hatuko dito at pagkatapos ay dumiretso na tayo sa birthday ni Jure. Lahat ng tao sa literature club ay inilihim ito sa kanya at lumikha ng isang laro sa kanilang sarili bilang mga karakter at Jure bilang bayani. Gustong-gusto niya ito, at binabati nila siya ng maligayang kaarawan, na nagpapaluha kay Jure. Kinabukasan, umabsent si Sayumi sa paaralan, at lahat sila ay nagtataka kung masyado ba siyang nagsusumikap sa laro at siya ay may sakit. Upang makabawi, nagpa siya silang magpadala ng isang kinatawan mula sa kanilang grupo upang suriin siya, at ang nanalo ay si Jure dahil nagtrabaho siya ng husto para sa kanyang kapakanan. Kinalaunan sa araw na iyon, naglakad siya papunta sa bahay niya, at sa isang malaking mansyon pala nakatira si Sayumi na halata naman dahil sa kanyang magandang mukha at ngayon ay malinaw na siya ay rich kid. Pinindot ni Jure ang doorbell, at si Sayumi mismo ang bumukas ng pinto, na nakasuot ng eyeglasses at talaga namang napakaganda. Pumasok siya, at inihain siya nito ng tsaa, at pinag-uusapan nila ang kanyang kalusugan. Napansin ni Jure kung gaano siya kaganda sa salamin, at ang kanyang casual na suot ay mukhang cute din, na nagpa-blush sa kanya. Sa sandaling iyon, pumasok ang nakababatang kapatid na babae ni Sayumi na si Mia at binati ang kanyang kapatid dahil sa wakas ay nakakuha siya ng isang lalaki para sa kanyang sarili. Pinatahimik siya ni Sayumi at humingi ng paumanhin para sa kanyang pag-uugali, ngunit pagkatapos ay dinala niya ang kanyang graduation album sa middle school, at pareho silang nagsimulang tumingin sa kanyang mga lumang larawan. Sinabi ni Sayumi sa kanya kung paano sinabi sa kanya ng kanyang yumaong lola na maging isang maayos na babae, at iyon ang dahilan kung bakit palagi niyang sinisikap na maging maayos at perpekto. Habang tinitingnan ang mga larawan, napansin ni Jure na siya ang presidente ng student council, at tinanong siya kung bakit hindi siya pumasok sa parehong posisyon sa high school. Ngunit biglang tumingin sa ibaba si Sayumi at sinabihan siyang umalis dahil inaantok siya dahil sa gamot. Nagtataka si Jure kung may nasabi ba itong ikagagalit nito at sa katahimik na umalis. Kinabukasan, hindi pumupunta si Sayumi sa club room pagkatapos ng mga klase, at nagsimulang mag-alala si Jure tungkol sa kanya. Tinawag niya ang kanyang nakababatang kapatid na babae at tinanong siya tungkol kay Sayumi, at siya ay tila galit kahapon pagkatapos niyang umalis at sinabi sa kanya na naramdaman niya ito pagkatapos niyang banggitin ang posisyon ng student council president. Ibinunyag ni Mia na sa middle school siya ang perpektong presidente, ngunit dahil doon, nakikipagtalo siya sa iba pang miyembro ng konseho, at ito ay naging dahilan upang ikabagsak niya ito, kaya naman nagpa siya siyang lumikha ng perpektong student council sa high school. Nang marinig ito, nagtataka si Jure kung bakit hindi siya naging presidente at pumunta siya kay Maria at tinanong siya tungkol dito. Sinabi ni Maria na matagal na rin siyang nag-iisip tungkol dito, ngunit maaaring dahil ito sa kanyang kapangyarihan at pakikipag-ugnayan niya sa mga miyembro ng literature club. Marahil ay mas inuuna niya ang kanyang relasyon sa kanila kaysa sa pagiging president ng student council. At pagkatapos ay tinanong siya ni Jure kung kailan ang halalan ng student council, at sinabi ni Maria sa kanya na kailangan makapag-apply bago ang Setyembre, at ang mga halalan ay ginaganap kalagitnaan ng Oktubre. Sa sandaling iyon ay nagsimula mag-isip si Jure pabalik sa oras na iyon, at naalala na yun ang panahon na una nilang nakuha ang kanilang mga kakayahan, at iminungkahi ni Sayumi na burahin ang lahat ng kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang origin route, dahil ito ang pinakamahusay na opsyon para sa kanila na bumalik sa pagiging normal na high schoolers.
Tumayo si Jurei at nagsalita laban sa ideya at hinahamon siya na makipaglaban upang magpasya kung ano ang kanilang gagawin, at nagkaharap sila sa likod ng paaralan na pinapayagan ang paggamit ng kanilang mga kakayahan. Sa panahon ng kanilang laban, nagsimula si Jurei sa pamamagitan ng pag-enchant ng kanyang spell para i-activate ang kanyang kakayahan, ngunit hindi hinintay ni Sayumi na matapos siya tulad ng lahat ng ibang mga kalaban, na hinayaan ang kanilang mga kaaway na mag-power up ng ilang oras. Patuloy niyang binubugbog siya at pinaparecover sa kanyang mga kakayahan, at sa bawat oras na humihinto siya sa pagitan ng kanyang pag-enchant ng spell. Gayunpaman, si Jurei pala ay isang bida na gustong mabugbog muna sa una, at lalo na kung si Sayumi ang gumagawa nito, at sinabi ni Jurei na hindi niya alam kung kailan susuko at kinutya siya. Pagkatapos ay hiniling ni Jurei sa kanya na hayaan siyang tapusin ang kanyang pag-enchant, at kalaunan ay pinakawalan ang kanyang kakayahang Hell's Dark Flames para magsagawa ng itim na apoy, at mas pinalakas pa nito ni Jurei ngunit kinutya lang siya ni Sayumi. Ginamit ni Sayumi ang kanyang martial arts at ibinagsak siya, at pagkatapos ay sinabi na ngayong nailabas na niya ang kanyang kakayahan, hindi siya dapat magsisi at gamitin ang kanyang kapangyarihan upang maibalik siya sa kanyang orihinal na estado. Sa tingin ni Sayumi ay mabuburn nito ang kanyang kapangyarihan, ngunit sa kanyang pagtataka, hindi nito gumagana, at tinanong niya siya kung alam na niya ang tungkol dito. Sinabi ni Jurei na ito ay isang posibilidad na kapag nakuha na niya ang kanyang kapangyarihan, magiging mahirap para sa kanya na tingnan ito bilang hindi isang orihinal na bahagi ng kanyang sarili, at ganoon din ang masasabi para sa kanyang pagtingin sa iba, at iyon ang dahilan kung bakit hindi magawang burahin ni Sayumi ang mga ito habang itinuturing niyang bahagi ito ng pinagmulan. Tinanong siya ni Sayumi kung bakit siya nagdesisyon na makipag-away kahit alam niyang wala siyang kalaban-laban, at nagsimulang mag-isip si Jurei tungkol sa isang astag na bagay na sasabihin dahil hindi niya masabi sa kanya na gusto lang niyang tinapakan siya ng babae. Sa wakas ay nagsalita si Jurei at sinabi sa kanya na gusto niyang manatili ang kanilang kapangyarihan, dahil ito ay mas makakabuti para sa kanilang lahat. Sinabi ni Sayumi na hindi niya mapagkakatiwalaan ang sinuman or ang kanyang sarili sa mga kapangyarihang ito, at natatakot na isipin na ang isa sa kanila ay magiging isang tiwali at gamitin ang kanilang mga kapangyarihan para sa kasamaan. Lumapit si Jurei sa kanya at sinabi sa kanya na hindi ito dapat nakakatakot, at sinabing bibigyan niya siya ng paraan para magamit ito ng tama at maayos, at ito ay nagbibigay kay Sayumi ng pag-asa. Alam na kasama nila si Jurei na marahil ang pinaka nakakaalam tungkol sa mapaminsalang potensyal ng kanilang mga kapangyarihan. Bumalik sa kasalukuyan, si Jurei ay nagpunta sa bahay ni Sayumi upang humingi ng tawad sa kanya, habang iniisip niyang hindi siya sumali sa student council dahil sa kanya at sa kanilang away noon. Sinabi ni Sayumi na mag-usap sila, at umupo sila sa isang bench at pinag-usapan ang bagay na ito. Sinabi ni Jurei sa kanya ang lahat at tinanong kung siya ay galit, at sinabi ni Sayumi na siya ay hindi galit at na ito ay isang hindi pagkakaunawaan lamang, at siya ay talagang inaantok dahil sa gamot noong isang araw, at iyon ang dahilan kung bakit sinabi niya sa kanya na umalis. Diretso siyang natulog pagkatapos, at ngayon ay hindi siya makakapunta sa club room dahil kailangan niyang umalis para kunin ang bago niyang salamin. Pagkatapos ay ipinakita rin ni Sayumi sa kanya ang resibo mula sa tindahan at sinabing hindi siya kailanman magagalit sa kanya dahil alam niyang ginawa niya ang lahat ng iyon para sa kanyang kapakanan, at binigyan din siya nito ng pag-asa. Sinabi ni Sayumi na hindi siya sumali sa student council dahil ginawa niya ito sa middle school para sa isang tao, at sa high school, gagawin niya ito para sa isang makasariling dahilan. Sa isip niya, hindi ganoon dapat, kaya hindi na siya naging presidente. Inulit ni Jurei ang mga salita ng kanyang lola na dapat ang isang babae ay maayos, at pagkatapos ay sinabi niya na who cares kung sila ay hindi maayos dahil walang sino man ang perpekto, at siya ay maganda na kung sino or ano man siya ngayon. Nang marinig ito, ibinunyag ni Sayumi na may higit pa sa mga salita ng kanyang lola, at naging ganito, maging isang maayos na babae, pagkatapos ay tiyak na makakahanap ng isang tao na magsasabi na okay lang na hindi maging maayos. Sinabi ni Sayumi na hindi niya ine-expect na siya ang magsasabi ng mga salitang iyon sa kanya, at talagang naiintindihan niya ang kahulugan sa likod ng mga salitang ito. Sa lahat ng hindi pagkakaunawaan, bumalik sa normal ang lahat, at sa paglaon ng araw na iyon, nakita namin na may nararamdaman din si Sayumi para kay Jurei. Pagkatapos ng ilang araw, nagising si Hatuko sa kanyang kama, at naalala ang kanyang alala nung bata kasama si Jurei sa pinakamaraming oras na kasama niya sa grupo.
Laging nasa tabi niya si Jurei at nagmamalasakit, pero sa kasamaang palad para kay Jurei, isa lang siyang simpleng kaibigan. Gustong-gusto niyang makasama si Jurei at sobrang saya tuwing kasama siya. Pero pagkatapos hindi maintindihan ni Jurei kung ano ang kagandahan tungkol sa pagpapanggap na may masakit na kanang braso, at pagsusulat ng mga salita sa isang paraan at pagbabasa ng mga ito sa isa pa tulad ng isang psychopath. Matapos makita si Jurei na gumugugol ng mas maraming oras kasama si Tum Oyo, nagsimula siyang magselos, at ang kanyang kawalan ng kakayahan na maunawaan siya sa kabila ng pagkakakilala sa kanya ng pinakamatagal ay umuubos sa kanyang pasensya. Isang umaga, si Jurei ay ginaisang ng kanyang kapatid at sinabihan siyang ipatawag ang kanyang kaibigan, si Hatuko, ngayong gabi, dahil hindi uuwi ang kanilang mga magulang, at ayaw niyang mamatay sa hindi masarap na pagkain na niluluto nila. Ganon din ang iniisip ni Jurei at sinabing kakausapin niya ito sa klase, at maghahanda na sa pagpasok sa paaralan. Sa kanilang pagpunta sa paaralan, siya ay naglalakad kasama si Hatuko at hiniling sa kanya na sumama sa pagluluto para sa kanila ngayong gabi, at nagpa siya silang gumawa ng pork steak na walang pork. Talagang masaya ang pakiramdam ni Hatuko tungkol dito at nakangiti siya sa lahat ng klase niya. Pagkatapos ng mga klase, umupo silang lahat para sa kanilang mga aktibidad sa club, at ang kanilang itinakdang paksa ay mga light novel. Pinili nilang lahat ang kanilang mga tema at inilabas ang kanilang trabaho, ngunit sinabi ni Tumuyo na wala siyang maisip at humingi ng paumanhin sa hindi pagsusulat ng anuman, at sinabi ni Sayumi na ayos lang. Pagkatapos ng klase, sinabihan ni Jurei si Hatuko na umuwi muna ng mag-isa dahil may pag-uusapan sila ni Tumoyo. Nalungkot si Hatuko ngunit lumakad pa rin palabas at pumunta sa kanyang tahanan mag-isa. Bumalik sa club room, si Jurei ay naglalaro ng pagpapanggap kasama ni Tumoyo at gumaganap ng isang combo move na magkasama sila bilang isang pares. Tinanong siya ni Tumoyo kung bakit niya ito ginagawa, at sinabing hindi siya ganoon kalungkot na mananatili siya upang makipaglaro sa mga haka-haka na mundo kasama niya, at mayroon din siyang trabaho na dapat gawin. Sinabi ni Jurei ang dahilan kung bakit hiniling niya sa kanya na manatili muna at wag umuwi, ay dahil alam niya na nakaramdam siya ng labis na presyon na magsulat ng isang bagay na hindi maganda or hindi naaayon sa kanyang mga pamantayan, at iyon ang dahilan kung bakit siya nabigo sa paggawa ng isang sanaysay kahit na siya ay marahil ang pinakamahusay na manunulat sa kanila. Tinanong siya ni Tumoyo kung paano niya nalaman ang tungkol doon, at tumugon si Jurei na instinct niya lang. Tinutulungan niya itong palakasin ang kanyang kumpiyansa at tinanong kung ano ang bumabagabag sa kanya, at ipinakita sa kanya ni Tumuyo ang kanyang bagong light novel, at na nahihirapan siyang magkaroon ng magagandang pangalan para sa mga pangunahing tauhan. Pagkatapos nito, umuwi na si Jurei, at pinaalam sa kanya ni Hatuko na may niluluto ng ulam. Tinanong niya ito kung ba't ang tagal niyang umuwi at biglang nakatanggap si Jurei ng mensahe sa kanyang telepono. Tinanong ni Hatuko kung si Tumuyo ang nag-message at kung ano ang kanilang pinag-uusapan, at sinabi ni Jurei na hindi niya maintindihan at sinabi na ito ay hindi isang espesyal na bagay. Parang nainis si Hatuko, at inalala ang kanyang mga alaala noong bata pa sila. Noong nakaraan, bago na-awaken ni Jurei ang kanyang Conqueror series at nangongolekta ng mga babae para sa kanyang club tulad ng isang Pokemon trainer, mayroon lang siyang Hatuko noon. Palagi natatakot noon si Hatuko at nahihirapang unawain ang mga bagay-bagay, ngunit ang isang taong laging nandyan para sa kanya ay si Jurei. Naging mabuting kaibigan siya nito at palaging nasa tabi niya. Ngunit sa paglipas ng panahon, naging masakit na tanggapin para sa kanya na hindi sila bagay. Si Jurei ay naging isang motivational speaker, at siya naman ay isang TikTok influencer. Sa kabila ng lahat ng iyon, palaging pinapakita ni Hatuko ang kanyang ngiti at sinubukan ang kanyang makakaya upang mahanap ang kaligayahan sa kanyang buhay. Pero ngayong sinabi ni Jurei na hindi niya siya maiintindihan, sobrang nasasaktan siya. Sa lahat ng nangyayari sa kanila ngayon ni Tumoyo, siya ay sumambulat sa kanya at nagsimulang umiyak. Sinabi ni Hatuko sa kanya kung paano hindi niya nakuha ang kanyang mga ginagawa, at parang bata na paglalaro, at nais na ipaliwanag niya ang lahat sa kanya sa paraang mauunawaan niya, at pagkatapos ay tumakbo siya palabas. Sinundan siya ni Jurei, ngunit huli na ang lahat, at kalaunan ay naabutan niya si Shizuo, na nagtanong sa kanya kung hinahanap niya si Hatuko habang dinadaanan siya nito kanina na nakatsinelas at naka-apron sa pagluluto. Pinag-uusapan nila ang nangyari, at sinabi sa kanya ni Shizuo na may mga oras talaga na may mga hindi pagkakaintindihan, at sinabi ni Shizuo na sana maayos nila kung ano man ang kanilang naging hindi pagkakaintindihan.
Sinimulan siyang hanapin ni Jure pagkatapos nito, ngunit nabigo siyang mahanap at humiga muna siya sa damuhan. Tumawag siya kay Tomoyo at Sayumi para humingi ng tulong at pinalabas din sila para tumulong na hanapin ang kanyang unang kaibigan, at tagapagluto na tumakbo gamit ang kanyang apron sa pagluluto at nag-iwan ng pagkain sa kalan. Lahat sila ay naghahanap sa kanya ng maraming oras ngunit nabigong mahanap siya, at doon sinabi ni Sayumi na marahil ay oras na para gamitin ang pangalawang ebolusyon ng kanyang kapangyarihan, na nagpapaisip sa kanila tungkol dito. Samantala, sa wakas ay huminahon na si Hatuko at sinimulan niyang mapagtanto sa kanyang sarili ang kanyang ginawa, at sa kanyang kawalan ng kakayahan na maunawaan ang kanyang kaibigan. Talagang nalulungkot siya, at doon niya naabutan ang nakatatandang kapatid ni Tomoyo na si Kiryo. Hiniling ni Kiryo sa kanya na umupo kasama niya, at makipag-usap sa kanya tungkol sa mga delusional na gamer tulad ni Jure at kung paano siyang hindi kawalan. Nais nilang maunawaan, ngunit sa parehong oras, nais nilang panatilihin ang isang elemento ng misteryo sa kanilang pagkatao. Sa layuning iyon, ang pagkakaroon ng isang kaibigan na hindi lubos na nauunawaan ang mga ito, ngunit nakikipaglaro pa rin kasama ang kanilang mga make-believe na mga eksena ay isang pangangailangan para sa kanilang pag-iral. Tiniyak niya sa kanya na talagang matalik na kaibigan ang turing sa kanya ni Jure, at dapat niya itong pahalagahan ng husto. Nang marinig ang lahat ng ito, muling nakaramdam ng saya si Hatuko. Ngunit sa sandaling iyon ay nakita namin ang isang grupo ng mga tao na naglalakad patungo sa kanila, at si Kiryo ay tumayo, na nagsasabi na ito ay sapat na oras para sa kanya upang kunin siya, at pagkatapos ay pinatulog siya gamit ang kanyang sariling espesyal na kakayahan. Oras na para sa ilang rewind pabalik sa isang oras nung si Kiryo ay unang bumisita sa literature club room at nakilala si Jure, at tila may mga fairies pala sa mundong ito. Sila ay mga mahiwagang nilalang na gustong makipaglaban sa mga tao para sa kanilang libangan, habang tumataya sila sa mga nanalo at nag-e-enjoy sa kanilang oras. Tinatawag itong Fairy War, at sa ngayon, nagaganap na ang ikatlong Fairy War. Upang gawing kapanapanabik ang mga bagay, ginigising ng mga fairies ang mga kapangyarihan sa mga tao para makapagpakita sila ng isang marangyang palabas, at ganoon din nakuha ni Jure at ng iba ang kanilang kapangyarihan. Alinsunod sa mga alituntunin ng Fairy War, ang mga natalo ay ibabalik sa kanilang normal na estado, at ang lahat ng kanilang mga alaala sa mga kapangyarihan at labanan ay aalisin. Sa libu-libong mga kalahok, ang huling 8 ay gagantimpalaan ng karapatang gawin ang anumang hiling na maibigay sa kanila, at iyon ang dahilan kung bakit silang lahat ay nakikilahok dito. Ito ay karaniwang serye ng kapalaran ngunit walang makabuluhang pagpatay, at inaayos din nila ang bawat laban na nagaganap. Si Kiryo ay kabilang sa isa sa mga kalahok na ito, at bumuo siya ng sarili niyang koponan sa pangalang Fallen Black. Nagsimula ang isang laban ng si Kiryo ay hinamon ng isa sa mga kalahok na ipinadala ng isang grupo na tinatawag na Pharaoh upang talunin siya. Si Kiryo ay nakatayo sa harap niya sa isang nakahiwalay na lugar ng bowling, at bumubuo ng isang bilog sa paligid niya. Sinabi ni Kiryo na sa panahon ng isang labanan ay hindi niya gagamitin ang kanyang mga kakayahan, at hindi gagawa ng isang hakbang sa labas ng bilog upang patunayan kung gaano kalayo ang agwat nila sa mga tuntunin ng kapangyarihan at kasanayan. Ang kanyang kalaban, si Mr. Four Eyes, ay nakaramdam ng talagang insulto, nagsimulang sumugod sa kanya ng buong lakas. Ngunit pagkatapos ay lumakad si Kiryo sa labas ng bilog, at sinuntok ng diretsyo ang kanyang pangit na mukha, na pinalipad siya ng ilang metro. Sinabi ni Mr. Four Eyes na sinira ni Kiryo ang kanyang pangako, at sinabi ni Kiryo sa Rule Number 21, huwag magtiwala sa mga pangako ng isang kaaway sa panahon ng labanan. Pagkatapos nito, ginagamit niya ang kanyang espesyal na kakayahan, Abyss Breakdown, upang lumikha ng isang maliit na black hole at sipsipin siya sa loob, na walang iniwan sa kanya. Pagkatapos nito, lumabas si Kiryo at umupo sa loob ng kotse kasama ang kanyang kasamahan, habang nakikita nila si Mr. Four Eyes na muling binuhay nang wala ang kanyang mga alaala at kapangyarihan. Sa loob ng sasakyan, kinausap ni Kiryo si Sai at ang kanilang kaibigang fairy na si Lydia tungkol sa Fairy War. Bumalik sa kanilang base, ipinahayag ni Lydia na sa wakas ay natagpuan na nila ang base ng Pharaoh, at ito na ang tamang oras para makapasok sila at durugan sila. Pagkatapos ay nagreklamo si Lydia tungkol sa mga nakatataas na hindi nagpa siya tungkol sa pagdurog sa Pharaoh, dahil ang kanilang pangunahing layunin ay wakasan ang Fairy War.
Sinabihan siya ni Kiryu na huminto sa paglalaro ng mga taktikang panlilinlang, dahil alam niya na ang tanging dahilan kung bakit nila inihayag sa kanya ang lokasyon ng base ng Pharaoh ay upang sirain niya ang mga ito, at ito ay magiging masyadong maginhawa para sa kanila. Pinaghihinalaan ni Kiryu ang panloob na pag-aaway sa pagitan ng mga fairies, at pagkatapos ay sinabi na hindi niya iniisip na gawin ito, ngunit ayon sa kaugalian ng tao, dapat silang humiling ng maayos at sabihing please. Pagkatapos, lumalakad si Kiryu palabas at pumunta sa dati niyang school para lang huminga. Doon niya nakilala si Jurei, at alam na nating ang sunod na nangyari. Samantala, nakita si Lydia na nakikipag-usap kay Sai tungkol sa kanyang nais na ilayo din si Kiryu sa paraan ng kapahamakan, at sa huli ay sinabi ni Lydia na pupunta siya at sisirain ang Pharaoh kasama ang natitirang bahagi ng koponan ng hindi sinasabi kay Kiryu. Nakikilala rin natin ang iba pang miyembro ng grupo. Kabilang si Yanagi, na may kakayahang ikalat ang kanyang multiple personality disorder sa ibang mga tao. Si Yasano, na may kakayahang lumikha ng mga dimensyon sa pagitan ng mga dimensyon. Si Toki, na may kakayahang sirain ang core ng anumang bagay or sinuman na gamit ang kanyang kutsilyo. Si Natsa, na may kapangyarihang malaman ang lahat tungkol sa kapangyarihan ng iba sa pamamagitan ng pagtingin sa kanila, habang si Sai ay may kapangyarihang ilagay ang iba sa genjutsu, at bigyan sila ng katayuan ng kalituhan mula sa laban sa pamamagitan ng pagtingin nila sa kaliwang mata niya, at maaari rin niyang ibigay ang kakayahang ito sa iba. Sa kanilang lahat na magkakasama, plano nilang lumusob at atakihin ang base sa gabi at sumugod pagkatapos matalo ang ilang kalaban sa gate. Gayunpaman, nang pumasok sila, nakita nilang magulo ang buong lugar at nakita nila ang isang batang babae na nakaupo sa ibabaw ng sirang kapsel. Siya ay tinatawag na Tanaka at kilala bilang sikretong sandata ng grupong Pharaoh. Ginagamit ni Natsa ang kanyang mga kapangyarihan upang tingnan ang kanyang mga kakayahan, at agad na nawala ng malay kapag napagtanto niyang mayroon siyang kapangyarihan ng isang Diyos na hinahayaan siyang lumikha at gumamit ng anumang kakayahan na gusto niya. Tumalon si Tanaka at sinubukang atakihin si Sai, ngunit bago mailunsad ang kanyang kamay sa kanya, dumating si Kiryu sa eksena at hineranggan ang kanyang atake ang kanyang gravity powers. Tinanong siya ni Tanaka kung bakit siya pinipigilan, dahil siya ang nagsabi sa kanya na sirain ang Pharaoh, at sinabi ni Kiryu na hindi sila taga-Pharaoh at talagang bahagi ng kanyang sariling grupo. Lahat sila ay nakatingin na nalilito, at lumabas na si Kiryu ay naunang pumunta sa kanila sa lugar at nakipagkaibigan kay Tanaka sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng ilang candy, at pinasali siya sa kanilang grupo bilang pinakabagong miyembro nito. Pagkatapos nito, sinabi ni Kiryu sa kanya na sirain ang grupong Pharaoh, pagkatapos ay sinabi niya sa lahat na siya ay aalis na muna. Sinubukan siyang pigilan ni Sai ngunit napagtanto niya na siya ay talagang nasaktan at dumudugo, kaya binitawan niya nito at sinabihan siya ni Kiryu na manatiling tahimik tungkol dito. Pagkalipas ng ilang linggo, nakita natin na nasaktan ni Kiryu ang kanyang mata sa pamamagitan ng pagtulog habang nakasuot ng contact lens, at pinagbawalan siyang magsuot nito hanggang sa gumaling ito. Nagsimula mag-isip si Kiryu ng mga paraan para mabilis itong gumaling at agad na naisip ang grupo ni Jurei na pinangalanan niyang Birdchild. Nagpasya si Kiryu na kidnapin ang isa na may kakayahang magpagaling ng iba, ngunit aksidenteng nauwi sa pagkidnap kay Hatuko. Pinagalitan siya ng kanyang mga kaibigan dahil sa kanyang pagkakamali, at hinayaan nila siyang matulog sa isang kama, umaasang darating ang kanyang mga kaibigan upang iligtas siya. Sa kabilang banda, sinabi ni Sayumi sa lahat na bumalik sa Literature Club, at tinawag din nila si Chifuyo. Sinimulan niyang tawagin ang kanilang mga pangalan para sa attendance at sinabing wala si Hatuko, at hindi kumpleto ang Literature Club kapag wala si Hatuko. Para maibalik sa normal ang mga bagay-bagay, ginagamit ni Sayumi ang pangalawang yugto na bersyon ng kanyang kakayahan, ang Route to Origin Ouroboros Circle at ibinalik ang kanilang grupo sa normal sa pamamagitan ng pagtawag kay Hatuko sa kanyang upuan. Gumising si Hatuko at binati ang lahat ng magandang umaga. Sinabi nila sa kanya na halos gabi na, at humingi ng paumanhin si Jurei sa kanya dahil sa sobrang lungkot at pagpapabigat sa kanya sa ganitong paraan. Tumayo din si Tumoyo, at napagtanto ang tensyon at sinabi sa lahat ang tungkol sa pagsisikap niyang maging isang light novel author. Sinabi niya na gusto niyang ilihim ito sa lahat hanggang sa makagawa siya ng ilang makabuluhang resulta, ngunit nalaman ito ni Jurei ng maaga, at ayaw niyang gawing sanhi ito ng anumang problema para sa sinuman.
Naiintindihan ito ni Hatuko, at pagkatapos ay hiniling ni Jurei sa kanya na patuloy na maging kaibigan niya, at hinawakan niya ang kamay nito, na sinasabi na mainit ito, tulad noong pagkabata nila kung kailan siya pupunta upang iligtas siya sa tuwing siya ay natatakot sa isang bagay, at nagtatago sa ilalim ng hagdan. Nang bumalik sa normal ang lahat, naglabas si Chifuyo ng isang bag ng chips at hiniling kay Jurei na buksan ito para sa kanya. Nakatayo siya sa ibabaw ng mesa at sinimulan itong hilahin na parang ewan, ngunit pagkatapos ay nagsimulang mag-apoy ang kanyang kamay ng dark flames, at lumalabas na nabuksan na rin niya ang pangalawang yugto ng kanyang sariling kakayahan. Itinaas ni Jurei ang kanyang kamay at pinalabas ang mainit na dark flames sa kisame at nasa sabik, ngunit pagkatapos ay nagsimulang sumigaw sa sakit nang mapagtanto niya na ang kanyang kamay ay nasusunog din. Ngayon, natuwa si Jurei sa kanyang bagong natuklasan na kapangyarihan, at sinabi niyang mage ensayo pa siya ng husto para hindi masunog ang kanyang kamay. Sa wakas ay natapos na rin ni Tumoyo ang pag-draft ng kanyang light novel na ginagawa niya, at ibinigay niya ito kay Jurei para sa ilang feedback. Sinabi ni Jurei na ikalulugod niyang tulungan siya anumang oras, at sinabi ni Tumoyo na sa mga oras na tulad nito, masaya siya na may kaibigang mahilig maglaro ng mga delusional act. Tinutokso niya ito sa pamamagitan ng pagtatanong kung ganoon ba ang dapat niyang sabihin sa isang taong hinihingan niya ng tulong, at nagsimulang humingi ng tawad si Tumoyo. Nagtataka si Jurei kung bakit niya naisip na seryoso siya, at sinabi ni Tumoyo na sa totoo lang, nirerespeto niya talaga siya at iniisip niya na talagang kamangha-mangha siya sa pagiging perseguido sa kanyang mga delusional acts sa kabila ng lahat ng paghihirap na kanyang dinanas dahil dito. Sumagot si Jurei sa pagsasabing hindi niya iniisip ang kanyang sarili na matyaga, at sa totoo lang, may pagkakataon noong ikawalong baitang ng kanilang middle school nang naisip niyang makapagtapos sa delusional phase. Ngunit pagkatapos ay nagkaroon siya ng isang pambihirang pakikipagtagpo sa isang batang babae na kapantay niya, or kung hindi ay mas higit pa sa pagsasagawa ng mga delusional act kaysa sa kanyang sarili. Nakasuot siya noon ng puting peluka at tinawag ang kanyang sarili sa masamang pangalan, at nagsimulang mag-flashback si Tumoyo sa kanyang madilim na mga karanasan at sinabihan siyang huminto sa pagsasalita at biglang umalis. Hindi pala niya alam na si Tumoyo talaga ang babaeng iyon. Samantala, pabalik sa silid ni Sai, sina Yasano at Yanagi ay gumagawa ng ilang security camera footage upang matiyak na walang nakatakas sa kanilang misyon na sirain ang base ng Pharaoh. Lumalabas na isang babae ang nakatakas mula sa pintuan sa likod, at para maitama ang mga bagay, nagpasya silang tanggalin na lang ang file at umaasa na hindi malaman ni Kiryu ang tungkol dito. Makalipas ang ilang araw, magkasamang nag-aaral si Jurei at ang iba para sa kanilang mga pagsusulit. Iniistorbo ni Jurei ang lahat sa kanyang delusional methods para mag-aral, at sinubukan ni Tumoyo na patahimikin siya gamit ang isang naka-roll up na libro, ngunit ginagawa lamang nito ang kanyang pagsasalita na parang perseguido siya sa kanyang method. Sinabihan siya ni Sayumi na huwag ding ma-distract sa panahon ng pag-aaral, at sinabi ni Jurei na mukhang kailangan niyang gamitin muli ang kanyang nagising na kapangyarihan. Ang iba ay nagagalit kaagad sa kanya at sinabi sa kanya na huwag isipin ang tungkol dito, kahit na isang biro, at mangako sa kanya na huwag gamitin ang kanyang kapangyarihan. Nang maglaon, sa oras ng mga aktibidad sa club, tinanong niya si Chufu tungkol sa kanyang mga marka sa paaralan. Sinabi ni Chifuyo na medyo mataas naman at tinanong siya nito tungkol sa kanyang marka sa huling pagsusulit sa matematika. Sinabi ni Chifuyo na nakakuha siya ng 0, at ito ay talagang nag-aalala sa kanya. Pagkatapos ay nag-follow up siya sa pagsasabing nakakuha siya ng 100 bago iyon, at iba ang takbo ng utak niya depende sa nararamdaman niya sa araw na iyon. Pagkatapos noon, tinanong niya siya tungkol sa kanyang mga marka, at sinabi ni Jurei na medyo normal din ang mga ito at marahil ay medyo lampas sa average. Tinanong siya ni Chifuyo kung sino ang mas matalino, siya or si Hatoko, at tinanong siya nito tungkol sa kanyang mga score sa huling midterm. Sinabi ni Hatuko na siya ay nagrerango sa ika-32, at si Jurei ay ika-38. Nang marinig ito, talagang nagulat at nalungkot si Tumoyo sa parehong oras, alam na mas mataas ang score ni Jurei kaysa sa kanya. Inihayag ni Tumoyo ang kanyang rango na ika-88 na nasa gitna na may kabuuang 198 na mag-aaral sa kanilang taon. Panghuli, tinanong ni Chifuyo si Sayumi tungkol sa kanyang marka, at sinabi niya na siya ay pangalawa, at si Maria ang una, ngunit pareho silang nagpapalit-palit sa bawat isa pang pagsusulit.
Sa lahat ng marka sa exam, maliwanag na si Tumoyo ang may pinakamahina na utak sa silid, at nagsimula siyang mag-aral tulad ng isang lahi ng kuneho upang matiyak na hindi siya ang magiging kulelat sa susunod na pagsusulit. Para matulungan siya, nag-aalok si Hatuko na mag-aral kasama niya. Kinagabihan, pareho silang nakaupo sa isang kafe at nag-aaral, tinanong siya ni Hatuko tungkol sa ilang salita na ginagamit ni Jurei. Madali niyang ipinaliwanag ang mga salitang laging ginagamit ni Jurei, at namangha si Hatuko sa madaling maunawaan ito ni Tumoyo. Hindi nagtagal, natapos ang kanilang mga pagsusulit, at mas mataas pa rin ang marka ni Jurei kaysa kay Tumoyo. Pagkatapos linisin ang kanilang club room, bumaba si Jurei para ilabas ang basura, at tinulungan din siya ni Chifuyo. Habang nasa baba sila, tinanong niya siya ng isa sa pinakamahalagang tanong sa buhay, prutas ba or gulay ang kamatis? Hindi alam ni Jurei ang isasagot, at na-realize ni Chifuyo na habang siya ay mag-e-enjoy sa summer vacation, malulungkot din siya sa parehong oras dahil hindi niya sila makakasama. Pagkatapos ay inanyayahan siya nito sa swimming pool kapag libre sila sa kanilang bakasyon, na nagpapasaya sa kanya muli. Makalipas ang ilang araw, mukhang may mabigat at mainit na pakiramdam si Chifuyo sa kanyang puso at nakipag-usap tungkol dito kay Madoka. Tinatanong niya kung kailan niya nararamdaman ang ganito, at sinabi ni Chifuyo na nangyayari ito kapag kausap niya si Jurei. Napagtanto ni Madoka na dapat niyang protektahan ang kanyang matalik na kaibigan mula kay Jurei sa anumang paraan. Pagkatapos, naiwan si Sayumi bilang hindi gaanong paboritong babae ni Jurei. Pumunta siya sa banyo at nagtataka tungkol sa pagsusuot ng salamin, bilang sinabi sa kanya ni Jurei na maganda siya sa mga ito. Pagkatapos ay pumasok si Shizo at sinabing alam niyang mahal niya si Jurei, at bilang isang tagamasid, gusto niyang makipag-ugnay siya kay Jurei para makakuha siya ng magandang kwento mula rito. Sinabi ni Shizo na alam niya ang mga tipo ni Jurei, at gusto niyang tulungan siya para mapalapit siya sa kanya. Itinapon niya ang kanyang salamin sa basurahan at sinabi sa kanya na ayon sa batas ng anime, ang batang babae na nagsusuot ng salamin ay palaging side character. Kaya kung gusto niya talagang mapalapit ang loob ni Jurei sa kanya, dapat niyang hawakan ang kamay nito at hayaan siyang gawing pangunahing bida. Samantala, nakaupo sina Hatuko at Tumoyo, at tinanong siya ni Hatuko kung maaari nilang pag-usapan ang tungkol sa pag-ibig. Una, tinanong niya siya kung mahal niya ang isang tao, at sinabi ni Tumoyo na wala siyang mahal pero halata sa mukha na parang meron. Pagkatapos nito, ipinahayag ni Hatuko na mahal niya si Jurei, at gusto niyang sabihin iyon sa kanya bilang ang taong higit na nakakakilala sa kanya, dahil siya mismo ang hindi gaanong nakakakilala sa kanya. Tinanong siya ulit ni Hatuko kung mahal niya ang isang tao para tanggapin din niya ang kanyang nararamdaman, or hayaan siyang angkinin si Jurei para sa kanyang sarili minsan at magpakailanman. Samantala, mismong si Jurei ay nasa sabik sa summer vacation at gustong mag-enjoy ng husto. Ngayon ay oras na para sa ilang fan service. Nagsimula na ang summer vacation, at una, nakita natin sina Chifuyo at Madoka. Inimbitahan nila si Jurei sa pool gaya ng ipinangako ni Chifuyo bago magsimula ang kanilang bakasyon. Sa araw na ito, isa lang ang layunin ni Madoka, at iyon ay ang sirain ang imahe ni Jurei sa harap ni Chifuyo, dahil naiintindihan niya kung gaano kalubha ang isang taong na ito. Ang una niyang ideya ay walang nagkakagusto sa mga kuripot na lalaki, kaya pinaplano ni Madoka na ibilan sila ng maraming pagkain hanggang sa magsimulang sumakit ang kanyang pitaka. Ngunit sa kanyang pagtataka, binilhan niya sila ng isang malaking plato ng pagkain, at ang kanilang mga tiyan ay parang mga pakwan bago pa masira ang kanyang budget. Susunod, siya ay dumating sa ideya na walang sino man ang may gusto ng isang talunan, at kaya si Madoka ay nagpasya ng isang prank kay Hugar at gawin itong katawa-tawa, na magpapakita kay Jurei bilang isang talunan. Nadatnan niya si Mr. Muscle na nagre-relax sa tabi ng pool at nagpas siyang lumapit sa kanya, ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na talagang nahihiya siya at natatakot sa mga tao, at nagsimulang umiyak nang bumangon ang malaking lalaki at tinanong siya kung maaari niyang ilakad siya sa isang massage therapy center. Sa kabutihang palad para sa kanya, nahanap siya ni Jurei at sinaklolohan siya, na nagpapaganda lamang sa kanya. Sa wakas, nagpasya siyang gawin siya na parang isang unggoy, sa pamamagitan ng paggawa sa kanya na lumahok sa isang kompetisyon ng pagsusulit sa hayop ng mga bata. Lahat sila ay pumili sa likod ng kanilang mga dice, at ang engranding premyo para sa pagsagot sa lahat ng mga tanong ng tama ay isang malaking SUV. Ang pangalawang premyo ay isang whale stuffed toy, at mukhang mas gusto ito ni Chifuyo.
Sinimulan nilang sagutin ang mga tanong, at nasagot ni Chifuyo ang lahat ng 7 tanong na sunod-sunod. 3 koponan na lang ang natitira, ang host ay nagsimulang magtanong ng mas mahirap na mga tanong, at nagtanong tungkol sa isang tanong sa pisika para sa numerong 8. Napagtanto ng lahat na hindi sila nagkaroon ng pagkakataong manalo ng premyo, ngunit sa sorpresa ng lahat, inilabas ni Juray ang panulat at sumagot ng tama. Salamat sa kanya na alam ang toneladang random na mga katotohanan. Salamat sa kanyang pagiging web gamer. Madali niyang sinagot ang huling 3 tanong at nanalo ng engranding premyo, ngunit pagkatapos ay pumunta sa whale stuffed toy at sinabing kukunin niya na lang ito at ibibigay kay Chifuyo. Sa kanilang pagbabalik, si Madoka ay nagsimulang mag-isip kung si Juray ay talagang isang disenteng lalaki at iniisip na marahil siya ay nag-aalala ng walang dahilan. Si Chifuyo ay mahimbing na natutulog, at hiniling ni Juray na manatili siyang kaibigan dahil siya at ang lahat ng iba sa literature club ay itinuturing siyang isang kasama, at hindi na nila siya makakasama kapag sila ay nakapagtapos na. Sinabi ni Madoka na hindi niya kailangang itanong iyon sa kanya dahil mananatili itong matalik niyang kaibigan. Pagkalipas ng ilang araw, namimili si Juray ng manga at nakatanggap ng tawag mula kay Sayumi. Tinawag niya siya sa labas ng water park at sinabing hindi siya sinipot ng kanyang kapatid sa huling sandali, at magiging awkward siyang pumasok ng mag-isa dala ang tiket na 2. Sinabi ni Juray na ayos lang na samahan siya at sumama nga siya sa kanya. Dahil doon, naghiwalay sila saglit para magpalit ng mga suot, at nang nasa loob na si Juray, lumabas si Shizo, at nakita namin na ito ang kanyang plano. Sinabi niya kay Sayumi na pumunta at magsuot ng swimsuit na inihanda niya para sa kanya, ngunit hindi gusto ni Sayumi na inuutos-utusan niya lang ito na parang puppet. Pagkatapos magbihis, lumabas siya, at sinabihan siya ni Shizo na dapat siyang mag-ingat dahil makikita ito kung nabasa ang suot niya, at pagkatapos ay pinaalis siya nang tinutukan siya ng water gun. Pagkatapos ay nakipagkita si Sayumi kay Juray, at pinuri niya ito sa pagsasakripisyo sa kanya para sa fan service, at pagkatapos ay hiniling sa kanya na tulungan siyang maging mahusay sa paglangoy. Gayunpaman, ang tanging nasa isip ni Sayumi ay hindi masyadong mabasa ang sarili, at ina-activate niya ang Ultra Instinct para matiyak na siya ay nasa kanyang kondisyon. Nag-warm up sila at naglalaro sa pool, at tumatawid sa iba't ibang obstacle course, ngunit nagawa ni Sayumi na matapos ang lahat ng ito nang hindi nababasa, at pumalakpak ang manonood sa kanya. Ngunit pagkatapos ay dumaan ang isang pares ng mga bata na may dalang water gun at binasa siya, na nagpahiya sa kanya. Tumingin si Sayumi sa ibaba at napagtanto na nagsisinungaling si Shizo tungkol sa pagiging see-through nito, at pagkatapos ay bumalik upang bigyan siya ng suntok. Pagkatapos noon, sinabi ni Sayumi sa kanya na tapos na siya sa pagiging puppet niya at sinabing maglalaro na siya ng patas at pagkatapos ay umalis. Sinabi ni Shizo na sa huli, nabigo siya sa kanyang paraan at nagpa siya na tumawag sa squad para sa tulong. Ang kanyang kasamahan, gayunpaman, ay lumabas na ang babaeng nakatakas sa pagkawasak ng grupong Pharaoh. Ngayon, pagkatapos nito, bumalik si Sayumi at nakipagkita kay Juray, at ginugugol nila ang natitirang bahagi ng araw ng normal bilang magkaibigan na naglalaro sa pool. Kinagabihan, tinawagan ni Tumoyo si Juray at tinanong siya kung libre ba siya kinabukasan. Mayroon siyang 2 tiket sa parehong water park sa kanyang mga kamay, at malinaw kung ano ang gusto nito. Ngunit sinabi sa kanya ni Juray na siya ay pupunta sa isang araw na paglalakbay kasama ang kanyang pamilya, at ito ay isang pinagsamang paglalakbay kasama ang pamilya ni Hatuko. Ngunit pagkatapos nito, siya ay walang gagawin at nagtatanong kung ano ang gusto nitong sabihin sa kanya. Ngunit sinabi ni Tumoyo na hindi ito mahalaga at tinapos ang tawag. Pagkatapos nito, natutulog na si Tumoyo at nanaginip tungkol sa una nilang pagtatagpo ni Juray noong nasa middle school sila. Hindi niya alam na siya iyon dahil nakasuot ito ng puting wig at purple na contact lens. Si Juray ay tila mas mature noon kaysa sa kinikilos niya ngayon, at si Tumoyo ay namamangha sa mga sinasabi noon ni Juray. Isang tanghali ng taglamig, naputol niya ang kadena ng kanyang bisikleta, at lumapit si Juray sa kanya at tinulungan siyang ayusin ito at sinabihan siyang tumigil na sa pag-arte na parang isang delusional na babae. Ngunit sinabi ni Tumoyo sa kanya na ang mga fiction ay talagang umiiral at binangga niya si Juray ng kanyang bisikleta, at silang dalawa ay nag-away. Matapos maramdaman na isa siyang bida sa anime, umalis siya, at iyon ang una nilang pakikipag-ugnayan. Kinaumagahan, bumalik tayo kay Hatuko habang plano niyang ipagtapat ang kanyang nararamdaman sa harap ni Juray.
Pumili siya ng magazine at sinusunod ang pinakamahusay na gabay sa pagtatapat ng nararamdaman sa isang minamahal. Bumili siya ng isang cute na swimsuit na isusuot sa beach para sa kanilang paglalakbay, at sinisikap niyang tingnan siya ng higit pa. Medyo binago niya ang kanyang pag-uugali bilang masiyahin, mahiyain, at medyo clumsy, dahil ayon sa mga lalaking nakausap niya yon ang gusto ng mga lalaki. Samantala, si Jury ay nagtataka kung ano ang nangyari sa kanya at pinatrabaho siya ng kanyang kapatid na babae tulad ng lalaking alipin. Pagkatapos noon, niyaya niya itong maglaro ng beach volleyball at sinasadyang matamaan siya sa kanyang mukha. Habang nagtataka kayong lahat kung anong uri ng contradiction iyon, lumipat tayo sa susunod niyang plano, na magpalagay siya ng sunscreen sa kanya. Humiga siya at tumawag sa kanya para humingi ng tulong, ngunit walang laman ang sunscreen tube, kaya nagpa siya si Hatuko na isagawa ang plan B. Tumayo siya at hiniling na habulin siya nito, ngunit tumanggi si Jurei na gawin iyon dahil parang pambata masyado, at nahihiya siyang makita ito ng ibang tao. Pinilit niya ito na may luha sa kanyang mga mata at pinilit itong habulin pa rin siya, at nakalimutan na kailangan niyang hayaan siyang gawin ito, at ito ay naging isang mahabang karera. Sa kalaunan, huminto sila sa likod ng ilang mga bato na walang tao sa paligid, habang siya ay pupunta na para sa huling hakbang ng pagyakap sa kanya at pagtatapat ng kanyang damdamin, ngunit nahuhulog siya sa kanya dahil nahihilo siya sa lahat ng pagtakbo na ginawa nila sa ilalim ng araw. Kalaunan ng gabing iyon, umupo si Hatuko sa tabi niya at humingi ng paumanhin sa ginawa niyang kakaiba buong araw. Sinabi ni Hatuko sa kanya na may ginawa siyang masama kay Tumoyo at talagang nalulungkot siya tungkol dito. Sinabi sa kanya ni Jurei na bilang mga tao, sila ay masama kung minsan, ngunit ito ay ganap na ayos lang hanggat napagtanto nila ang mga pagkakamali at gumawa ng mga pagbabago. Pagkatapos ay sinabi ni Hatuko sa kanya na matagal na silang magkaibigan at tinanong siya kung lumipat sila sa iba't ibang mga kolehiyo at maaaring lumipat ng mga lungsod, titigil ba sila sa pagiging magkaibigan. Tumingin si Jurei sa kanya at tinanong siya kung naaalala niya ang oras na nakatayo siya sa labas ng kanyang bahay sa ulan. Sinabi niya sa kanya na sa kanyang buhay ay maraming beses na siyang napunta sa mga masasamang sitwasyon, ngunit ang pagkakaroon nito sa tabi niya ay palaging ginagawang mas madali para sa kanya na bumangon at magpatuloy sa pagsulong. Sinabi ni Jurei sa kanya na gaano man sila kalayo or gaano katagal na hindi magkita, palagi siyang magiging espesyal sa kanya, at hindi sila titigil sa pagiging malapit na magkaibigan. Matapos marinig ito, gumaan ang pakiramdam ni Hatuko. May kaunting pagkakasala tungkol sa hindi niya pagiging manliligaw, ngunit ang pagiging isang espesyal at mahal sa kanya bilang kaibigan ay nagpapasaya na sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Hatuko na para sa kanya hayaan siyang tawagin siyang Jurei-kun, at wala nang ibang dapat tumawag nito sa kanya. Samantala, nagpa siya si Tumoyo na mag-isa na pumunta sa water park. Nagtataka siya kung gaano kahirap ang mag-isa, ngunit pagkatapos ay napagtanto na ito ay talagang malungkot at may masamang araw sa pangkalahatan. Nabigo siyang makapasok sa ikalawang round sa kompetisyon at talagang nalulungkot siya tungkol dito. Plano niyang sabihin kay Jurei ang tungkol dito ngunit nakaramdam din siya ng hindi pagkakaunawaan tungkol sa kanyang damdamin sa kanya, at sa pakikipag-ugnayan niya kay Hatuko. Isang gabi ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Jurei, at hiniling nitong makipagkita sa kanya sa summer festival. Nakasuot siya ng kimono, at nagpa siya si Jurei na bigyan siya ng isang treat. Sinabi ni Tumoyo na siya rin ang nanlibre sa kanya noong huling pagkakataon, kaya sa pagkakataong ito ay magkukumpetensya sila para sa isang shooting game, at ang matatalo ay kailangang magbigay ng regalo. Dinala siya ni Jurei sa hamon na ito at naghahanda na ibagsak ang isang item ngunit tuluyang hindi nataman, habang ibinabagsak ni Tumoyo ang lahat ng premyo at siya ang nanalo sa kanilang shooting game. Pagkatapos sumali sa pagdiriwang at sa lahat ng mga stall, dinala niya siya sa ilang liblib na lugar at hiniling na magsimulang magsalita. Tinanong siya ni Tumoyo kung tungkol saan ito, at sinabi ni Jurei sa kanya na alam niyang nagagalit siya at sinabi sa kanya ni Hatuko ang tungkol dito, na may ginawa siyang masama sa kanya. Bukod pa riyan, tinawagan siya nito bago ang kanyang paglalakbay at tila malungkot. Matapos marinig ito, napagtanto ni Tumoyo na nagilty si Hatuko tungkol dito at pagkatapos ay sinabi sa kanya na wala siyang dapat ipag-alala, at normal issue lamang ito ng mga babae. Bukod pa riyan, binalita rin ni Tumoyo na bumagsak siya sa kompetisyon, and humingi siya ng pasensya sa pag-disappoint sa kanya. Sinabi ni Jurei sa kanya na walang dapat ikahiya at nagpapasalamat siya na nag-ipon siya ng lakas ng loob na sabihin sa kanya ang tungkol dito.
Tinanong siya ni Tumoyo kung hindi niya siya kinakahiya, at sinabi ni Jurei na hindi niya gagawin iyon dahil sinubukan niya ng husto ang kanyang makakaya at iginagalang niya iyon, at karapatan niyang madismaya tungkol dito at nandyan siya para i-comfort siya lagi. Nang marinig ito, inilagay ni Tumoyo ang kanyang ulo sa kanyang dibdib at sinabi niyang salamat. Sa sandaling iyon, nagsimula ang mga furry works, at napagtanto nila na sila ay nakatayo sa isang magandang lugar upang tingnan ang mga ito. Habang tinitingnan ng mga paputok, inaalala ni Tumoyo ang lahat ng mga sandali na kasama niya ito, at tinatanggap ang kanyang nararamdaman para sa kanya at sinabing mahal niya ang sandaling ito. Habang nangyayari ang lahat ng masayang vibes na ito, nakatanggap si Jurei ng hindi inaasahang bisita sa kanyang bahay. Ito ay walang iba kundi ang miyembro ng grupong Exta, Naomi. Lumalabas na mayroon siyang kakayahan na kunin ang mga katawan tulad ni Ino mula sa Naruto. Ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan at kinuha ang katawan ni Maria, at pagkatapos ay tinawag ang mga miyembro ng literature club sa paaralan para sa isang bagay na urgent, habang nasa summer break pa rin silang lahat. Kinabukasan, lahat sila ay nagkukumpulan sa silid at naghihintay sa kanya nang hindi alam ang susunod na mangyayari. Biglang pumasok si Maria sa kwarto habang hawak ang kamay niya at sinabing wala siyang kontrol dito. Ginagamit ni Hatuko ang kanyang kapangyarihan upang lumikha ng water sphere, ngunit sa sorpresa ng lahat, ginamit ni Maria ang kanyang mga kapangyarihan at ninakaw ang kapangyarihan ni Hatuko. Pagkatapos ay ginamit niya ito upang lumikha ng isang nakamamatay na fire spell at inatake si Hatuko gamit ito, ngunit ginagamit ni Chifuyo ang kanyang kakayahan upang harangan ito gamit ang isang earth wall. Sinabi ni Maria na iyon ang gusto niya, at ginagamit niya ang kanyang kakayahang nakawin din ang kapangyarihan ni Chifuyo, na naging halos makadiyos sa lakas. Pagkatapos, ginamit ni Tumoyo ang kanyang kapangyarihan upang ihinto ang oras matapos basahin ang mga tagubili ni Jurei sa isang papel, habang nakatayo sa likuran niya. Pagkatapos ay kinaladkad niya silang lahat sa labas ng paaralan at nagpasya silang magtago sa loob ng isang karaoke room. Sinabi ni Hatuko na si Maria ay talagang seryoso tungkol sa pagnanais na tapusin sila, ngunit sa parehong oras, isang kakaibang bagay tungkol sa kanya ang naramdaman nila. Si Jurei ay nagsalita at sinabi na ang kanyang katawan at kakayahan ay pareho, ngunit ang kanyang pagkatao ay tila iba, at may posibilidad na siya ay maaaring minanipula or inaalihan ng isang taong may superpower din. Pagkatapos ay sinabi niya na sila mismo ang magtatanong sa kanya tungkol dito at tinawagan siya gamit ang telepono ni Maria. Sinagot niya ito at sinubukang magsalita ng natural, ngunit sinabihan siya ni Jurei na hindi siya ang totoong Maria at tinanong siya kung gusto niyang makipagkita ng personal. Pumayag siya at tinawag siya sa literature club. Pagkatapos na matapos ang tawag, nalaman namin na si Shizuo ang nasa likod ng lahat ng ito, at ginamit niya si Naomi para sakupin ang katawan ni Maria at para nakawin ang kapangyarihan nila, kapalit ng pagbibigay sa kanya ng nakakaaliw na mga kaganapan, hahayaan niya itong sumali sa kanila, ang Fallen Black, kahit na miyembro pa siya ng grupong Exte. Tinanong niya siya kung anong uri ng mga tao sila na may sobrang lakas na kakayahan, ngunit wala silang alam tungkol sa Fairy War, at sinabi ni Shizuo na iyon ay ginagawang mas kawili-wili sila. Bumalik sa karaoke room, lahat ay nagtanong kay Jurei tungkol sa kanyang plano. Sinabi niya na mayroong isang paraan upang talunin si Maria at paalisin ang sinumang sumanib sa kanya, ngunit para magawa iyon, kailangan niyang gamitin ang kanyang bagong kakayahan at humingi ng kanilang pahintulot. Tutol si Tumoyo, at walang gustong maulit ang nangyari dati, pero sabi ni Jurei na yun lang ang opsyon nila, at sa huli ay pumayag silang lahat. Pagkatapos, pumunta silang lahat sa literature club at sinabihan ni Jurei ang iba na magtago sa paaralan at huwag lumabas, gaano man siya pahirapan ni Maria. Pagkatapos ay lumakad siya sa loob ng silid na konektado sa ibang espasyo na nilikha ng World Create. Hinihintay siya ni Maria sa loob at tinanong siya kung nasaan ang kanyang mga kaibigan, ngunit sinubukan ni Jurei na ibaling ang usapan sa kanyang pabor sa pamamagitan ng paggamit ng pinakamalakas na jutsu sa kasaysayan ng anime, ang Talk no Jutsu. Ngunit si Maria ay walang oras para sa kanyang mga sinasabi, at ginamit niya ang World Create upang bumuo ng dalawang napakalaking boxing gloves at sinuntok siya sa pagitan ng mga ito. Pagkatapos noon, sinabi ni Maria sa kanya na ito ay digmaan, at pahihirapan niya siya hanggang sa dumating ang kanyang mga kaibigan at sinimulan siyang salakayin gamit ang ilang mga water sphere. Sinabi ni Jurei na ang katotohanang hindi pa niya ito pinapatay ay nangangahulugan na ang pagpatay sa kanya ay hindi makikinabang sa kanya, na nangangahulugan na kailangan niya ang kanyang mga kaibigan niya na lumabas para nakawin niya ang kanilang mga kapangyarihan.
Pagkatapos ay sinabi ni Jure sa kanya na hindi sila darating, dahil sinabi na niya sa kanila na manatili sa pagtatago, kahit napatayin siya nito. Sinabi ni Maria na tignan na lang natin, at binaril siya ng isang palaso. Matapos masugatan, hinugot ni Jure ang arrow na parang walang nangyari bago ito itinapon, at sinabi sa kanya na oras na para ipakita niya sa kanya ang kanyang bagong kakayahan. Sa sinabi nito, nagsimula siyang mag-chant ng ilang salita at i-activate ang Dark Magic Evolve form, at bumuo ng mainit na bola ng apoy sa paligid ng kanyang kamay. Sa pagkakataong ito ay talagang mainit na, at sinusubukan niyang hampasin siya nito. Nagtataka si Maria kung tungkol saan ito at kung paano lumakas ang kanyang kakayahan, ngunit nagpa siya na magtaka tungkol dito sa ibang pagkakataon at ninakaw ito para sa kanyang sarili. Gayunpaman, sa pagtataka ni Maria, kahit na matapos itong nakawin, ang apoy ay hindi napupunta sa kanyang kamay, at iniisip niya kung nabigo siya. Para subukan ito, itinatakda niya ang sarili niyang kamay sa Dark Flame. Nagtataka siya kung ano ang nangyayari, ngunit nagsimulang mag-apoy ang kanyang kamay. Nagsimulang tumawa si Jure, at sinabi sa kanya na ang kanyang bagong kakayahan ay nagiging apoy ng isang Dark Evolved Flame na ninakaw niya mula kay Sasuke at Itachi, ngunit wala pa rin itong silbi dahil sinusunog din siya nito, at walang paraan upang maalis ang mga ito. Naiisip ni Jure ang sandali noong una niyang na-awakened ang kanyang evolved powers habang binubuksan ang isang bag ng chips para kay Chifuyo, at sinubukan nilang patayin ang apoy sa pamamagitan ng paggamit ng yelo, carbon dioxide gamit ang kapangyarihan ni Chifuyo at Hatuko, ngunit hindi ito gumana. Sa huli, inutusan ni Sayumi si Chifuyo na gumawa ng maliit na gelatin para putulin ang nasusunog niyang kamay, at pagkatapos ay gamitin ang sarili niyang kapangyarihan para ibalik ito sa orihinal nitong anyo. Pagkatapos noon, ipinangako nila sa kanya na hinding-hindi na niya gagamitin ang kanyang bagong kakayahan kailanman. Sa bagong nahanap na impormasyong ito tungkol sa kanyang mas walang kwentang kakayahan, naging balisa si Maria at sinubukan niyang pigilan ang kanyang sarili sa pagkasunog, ngunit sinabi sa kanya ni Jure na ang tanging paraan para magawa niya ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay sa iba ng kanilang kapangyarihan, at ibalik ang tunay na Maria pabalik. Hindi kinaya ni Maria ang sakit at inalis niya ang kanyang spell, at ibinalik nito ang tunay na Maria sa kanyang katinoan. Nagising siya sa isang nasusunog na kamay, at isang hamak na lalaki na nakatayo sa harap niya sa gitna ng kawalan at nagsimulang magpanik. Pero sinampal siya ni Jure sa mukha para pakalmayin siya at sa kaniyakap. Sinabi niya sa kanya na magtiwala sa kanya at hilingin sa kanya na ibalik sa iba ang kanilang mga kapangyarihan, at pagkatapos ay tumakbo silang dalawa at pinutol ang kanilang mga kamay gamit ang gelatin, at ipanumbalik kay Sayumi ang mga ito gamit ang kanyang kakayahan. Sa kabilang banda, tinawag ito ni Nayumi na beginner's luck at sinabing hindi sila makakatakas sa susunod. Sinabi ni Shizo na wala nang susunod at itinuro si Kiryu na nakatayo sa likuran nila. Ginamit ni Kiryu ang kanyang kapangyarihan at natalo si Nayumi sa isang iglap, at pinaalis siya sa digmaan, at pagkatapos ay binalaan si Shizo. Sinabi niya sa kanya na sumusobra na niya sa kanyang mga laro sa pagkakataong ito, at hindi na niya dapat subukang muli ang anumang bagay laban sa grupo ni Jure, or kung hindi ay tatapusin din niya ito. Pagkatapos nito, lumayo si Kiryu, na sinasabi na pinakamahusay na panatilihin ang pinakamahusay na laban para sa huli. Bumalik sa bahay ni Maria, kinausap siya ni Sayumi tungkol sa nangyari, at sinabi niya sa kanya ang tungkol sa pagdalaw ng isang nasa adult na babae, at malamang na sinapian siya noong panahong iyon. Ang kanyang tunay na isip ay walang alaala sa mga nangyari matapos maposes at natutulog sa nakalipas na 2 araw. Sinabi ni Maria na mahaba pa ang mararating niya bilang isang ability wielder kung madali lang siyang masasaniban ng isang tao, at nagpasalamat sa pagligtas sa kanya. Sinabi sa kanya ni Sayumi na kung gusto niyang pasalamatan ang sinuman, si Jure dapat iyon dahil nagsusumikap siya ng husto, at tinanong siya ni Maria kung bakit ginawa niya ang bagay na yun para sa kanya. Kaya sinabi ni Sayumi na tinuturing siya ni Jure bilang isang kaibigan, tulad ng pag-iisip niya sa iba pang miyembro ng literature club na kanyang mga kaibigan din, at tulad ng ginawa niya para sa kanilang lahat, naisip din niya ang kanyang kapangyarihan. Kaya naman nakaisip siya ng lohikal na solusyon na may kalmadong pag-iisip. Pagkatapos ay sinabi ni Sayumi sa kanya na kung mangyayari ito muli, malamang na magtiwala siya muli sa kanya. Nang marinig ito, sinabi ni Maria na mukhang nakakagawa rin ng mga kalokohan ang perfectionist na si Sayumi, at tinatawag niya itong karibal sa pag-ibig.
Samantala, lumabas sina Hatuko at Tumoyo para bumili ng ilang libro ng magkasama, at nagmumungkahi si Tumoyo ng magandang libro sa kanya bilang isang baguhan. Umupo silang dalawa at nag-usap tungkol sa mahihirap na rekomendasyon ni Jurei, at sa huli ay ipinagtapat ni Tumoyo na mahal niya si Jurei at humingi ng tawad kay Hatuko para dito. Sinabi ni Hatuko na lahat ng ito ay patas na laro at magkaibigan pa rin sila, at walang magbabago doon. Bukod pa riyan, magkaribal na sila sa pag-ibig simula ngayon. Sa lahat ng maluwag na pagtatapos na ito, nakipagkita si Jurei kay Chifuyo sa isang katapusan ng linggo at sinabihan siyang mag-ingat sa kanyang kapangyarihan. Sinabi niya sa kanya na malapit na silang magtapos at nais niyang tandaan niya na ang mga kapangyarihan ay hindi para gamitin sa kasamaan, at hindi rin ginagamit para sa kabutihan. Ang mga ito ay mga superpower na mukhang astig, at iyon lang ang kailangan nila, at hindi niya dapat pasanin ang sarili sa anumang bagay tungkol dito. Pagkatapos nito, nagsama-sama ulit silang lahat at ipagpatuloy ang kanilang summer break.